Nakasakay sa eroplano pero nakasunglasses pa rin ang babaeng ito. Nang isara ang pinto ng eroplano at maghanda para sa pag-alis, nagsimula siyang antukin at dahil sa sobrang antok, kaya hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang sunglasses. Nakita ito ng batang babae sa tabi niya at pinulot ito na pansin ni Kang Haram na may mali. Hinanap niya ang kanyang salamin pero nakita niyang suot ito ng batang babae sa tabi niya. Kunwaring kalmado si Kang Haram, kahit tensyonado, ngumiti pa rin at sinabihan ang bata na ibalik ang salamin sa kanya. Pero umiling ang bata at ayaw ibalik. Pagkatapos dumilim ang mukha ni Kang Haram pero hindi dahil nainis siya sa bata, kundi dahil nakakita siya ng maruming bagay na kinatakutan niya, kaya napaluhod siya sa sahig. Pagkatapos sinubukang pakikalmahan at tumayo. Pero noon niya napansin na may mga itim na anino sa paligid ng bawat pasahero. Alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari, kaya baliw na binalikan niya ang pinto at hiniling na bumaba. Akala ng lahat na nababaliw siya at binalaan na kung magpapatuloy siya dadalhin siya sa presinto. Pero mas gusto niyang dalhin sa presinto kaysa manatili doon. Napilitan ng eroplano na huminto dahil sa kanyang kaguluhan pero nang dalhin siya palayo. Paulit-ulit pa rin niyang sinabi sa lahat na bumaba agad sa eroplano. Si Kang Haram ay ibinaba mula sa eroplano. Ngayon ibinalik ng batang babae ang salamin sa ibang babae. At pinakibigay nito ang salamin sa atin na kanina. Langit lang ang nakakaalam kung gaano kawawa ang buhay ng babaeng iyon. Mula pagkabata si Kang Haram ay naiiba na sa karaniwan. Bakit kaya ganito ang mga mata mo? Nang 3 taong gulang siya, isinuot sa kanya ng kanyang tatay ang isang pares ng sunglasses. Ang sunglasses na ito ang magpapahinto sa iyo sa pagkakita ng mga itim na anino mula noon. Sa kabinet niya puno ng mga sunglasses na sinuot niya mula bata hanggang matanda. Pero dahil kinuha ng batang babae ang salamin ni Kang Haram, nakita niya ulit ang mga itim na anino. Lumitaw ang mga ito sa buong eroplano kahit na nagkagulo na siya ng ganoon. Pero nagpatuloy pa rin ang pag-alis ng eroplano ayon sa schedule. Alam niya na ang mga pasahero sa eroplanong iyon, kasama na ang mga tripulante, pupunta lang doon at hindi na makakabalik. At hindi nagtagal na balita nga sa mga balita ang pagbagsak ng eroplano. Si Kang Haram ay dinakip bilang suspect pero sinabi niyang wala siyang ginawa. Pero gusto ng pulis malaman kung bakit siya umiyak at humiling bumaba sa eroplano. Dahil nakita ko ang mga anino. Ang mga mata ko ay nakakakita ng mga anino ng mga namatay. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito karaming itim na anino. Nang marinig ito ni Kang Haram, ang pulis na si Han Mugang na nasa labas ay biglang natauhan. Noong nakaraan nagkita sila ng hindi sinasadya sa isang milk tea shop. Natukso siya kung bakit siya nakasunglasses habang nagtatrabaho. Manager, nakita iyon at naapektuhan ang imahe ng tindahan, kaya hinubad ang sunglasses ni Kang Haram. Pero may isa pang salamin sa ilalim noon. Hinubad pa rin ito ng manager, kaya napilitan siyang ngitian ang customer at tanungin kung ano ang gusto nitong bilhin. Pero sinadya nitong tingnan ang mga mata niya kung ano ang tinitingnan. Tingnan mo, pasisirain ko ang mata mo gamit ang plato, tandaan niyo itong sinabi ko. Sinulyapan ni Kang Haram at biglang nakita ang itim na anino sa likod ng isang lalaki. Kahit natakot, pero hindi niya napigilan ang paglingon ulit dahil ex-boyfriend niya ito. Natapos na ang milk tea niya pero hinila niya ang kamay nito at sinabing maghintay pa ng 3 minuto bago umalis. Ano yan, ano ginagawa mo? Bitawan mo ako, kahit 1 minuto lang, maghintay ka pa ng 1 minuto bago umalis. Nakatingin sa bagong girlfriend na nasa loob pa ng sasakyan. Sinermonan siya nito na sinusubukan na naman daw ba siyang hulihin pero hindi nagpaliwanag si Kang Haram. Hindi rin naman nagtagal ang pasensya nito. Pero pagkalabas nito sa pinto at nakadalawang hakbang pa lang, nasagasaan na ito ng isang sasakyang mabilis na dumaan at tinalsikan sa ere. Nagmadali ang lahat na tingnan ang nakakakilabot na eksena pero si Han Mugang napansin na hindi man lang nagulat si Kang Haram. Parang alam na niya ang mangyayari. Noon naisip niya lang na medyo kakaiba ang babaeng ito. Pero hindi niya alam kung saan kakaiba. Ngayon alam na niya kung bakit siya kumilos ng ganito kakaiba. Sa oras na ito may grupo ng mga tao na nagtutulakan sa presinto. Isang babae ang hindi sinasadyang nabangga si Kang Haram. Pero dahil walang suot na salamin, nakita niya ulit ang itim na anino. Si Pulis Han Mugang na nasa labas ay napansin ang lahat ng kilos niya. Itim na anino ng kamatayan, hindi magtatagal mamamatay na siya. Ang lalaki sa tabi niya ay nakita rin si Han Mugang na bumubulong. Sa hinaharap magkakaroon din siya ng mahalagang papel. Si Kang Haram nakakalabas lang ng presinto. Bumalik at sinigawan ang mga pulis ng mga walang silbi. Biglang naputol ang tunog ng sirena, ang sinasabi niya lumabas na pulis. Si Han Mugang, o sige, gusto mo bang sumabay sa akin para pakikalmahan ka? Hindi inaasahan na sumang-ayon si Kang Haram at sumakay sa sasakyan. Iniisip ni Han Mugang na magalang lang siya pero si Kang Haram ay handa na. Hinintay lang na ihatid siya, kaya tahimik na pinaandar ni Han Mugang ang sasakyan. Hindi niya alam na ang maikling biyaheng ito ang magiging pagbabago ng buhay niya nang dumaan sila sa isang tulay. Biglang ibinaba ni Kang Haram ang kanyang sunglasses, nakita nga ang itim na anino sa likuran. Ang binata na magtatangkang tumalon sa tulay, isinuot niya ulit ang salamin at bumulong. Wala akong kinalaman dito. Pinayuhan siya ng lahat na huwag gumawa ng katangahan pero sinabi ni Han Mugang na huwag mag-alala. Hindi naman talaga siya tatalon. 1 buwan na siyang pumupunta rito ng ilang beses siguro para i-promote lang ang sarili. Pero sa pagkakataong ito mamamatay talaga, paano mo nasabi? Hindi ko alam, wala akong kinalaman dito. Narinig ito ni Han Mugang at medyo nainis, nilingon niya ang binata at bumulong. Okay lang, kahapon pumunta ang nanay ni Kang Haram sa presinto. Galit na sinermonan ang kanyang anak na baliw kung saan na naman ito pumunta. At tinanong ulit kung nabaliw na naman ba siya ngayon. Kaya naisip niya, siguro nabaliw siya ngayon kaya nagsasalita ng ganoon. Pero nang ihatid si Kang Haram sa bahay, aalis na sana siya pero bumalik at tinitigan siya, nahiya siya pero ang totoo, ang numero ng telepono sa sasakyan lang ang tinitingnan niya. Walang sinabi, tumalikod lang siya at umakyat sa hagdan pero si Han
Gang habang pauwi ay nakatanggap ng mensahe mula sa hindi kilalang tao. Binuksan niya at nakita na panlalait sa kanya bilang pulis na tanga. Ang babaeng iyon lang ang may ganang magmalait ng ganoon. Akala niya galit lang siya kaya hindi niya pinansin. Pero bigla niyang nakita ang binatang magtatangkang tumalon kanina na itinaas ang kamay at bumagsak. Bago pa makareact ang lahat nahulog na ito sa ilog. Mabaliw na si Han mukhang hindi niya alam na gagawin nito ang ganitong kabaliwan. Dahil ang pagkahulog doon ay halos sigurado ng kamatayan, labis na nagdamdam si Han Mugang. Hindi nagtagal na hango na siya pero sa kasamaang palad sa pagkakataong ito. Totoo nang nakipagkita siya sa kanyang mga ninuno. Umiyak ng labis ang ina dahil ang anak niya na hindi pa nakakapagtapos ng 7 bagay ay nawala na. Biglang naalala ni Han Mugang ang kakaibang babaeng iyon, talagang kakaiba ang babaeng iyon. Naligo pa nga siya habang nakasunglases at mukhang tuwang-tuwa pa. Kahit tinitingnan siya ng iba ng may kakaibang tingin. Pero matagal na niyang nasanay iyon. Ngunit ng gabing iyon lasing na pumunta si Han Mugang sa kanya. Sinabing namatay na ang lalaki sa tulay, sinabi ni Kang Haram na sinabi ko na sayo. Labis na nagsisi si Han Mugang. Kung noon pa niya pinakinggan si Kang Haram, baka nasagip niya ang binata. Sinabi ni Kang Haram na pwede na siyang umuwi pero hinintuan niya ang pinto ng bahay. Sinabi ni Kang Haram na siya ang anghel, na ipinadala ng langit pagkatapos ay hinubad ang salamin niya at hiniling na makipagtulungan sa kanya. Para sama-samang iligtas ang mga malapit ng mamatay. Parang hindi sinasadyang sinabi pero sadyang narinig. Kinabukasan hinubad niya ang salamin na parang nagdesisyon na talaga. Pinutol niya ang bangs na nagtakip sa kanyang mga mata sa loob ng maraming taon. Pero hindi niya alam na mali ang pinagkatiwalaan niya. Ito ang unang beses na lumabas siya ng walang salamin. Tiningnan niya ang paligid para i-check, at nang walang makitang itim na anino, nagpatuloy siya ng mahimbing. Pero pagkatapos ng 2 hakbang nakita niya ulit ang itim na anino sa likod ng mag-ina roon. Nais ni Kang Haram malaman ang dahilan ng kamatayan ng aninong iyon. Kaya hinawakan niya ito at nalaman na namatay ang babae dahil sa sakit. Pinakalmahan niya ang kanyang emosyon dahil alam niyang ang kapanganakan, pagtanda, sakit at kamatayan ay normal lang. Kaya wala rin siyang magagawa. Pero pagkalabas niya, nakita niya ang isang matabang lalaki at ang lalaking iyon ang magpapabago sa kapalaran ng lahat. Kinuha niya ang isang bungkus ng pera at sinimulang bilangin. Ang matandang lalaki sa harap niya ay hindi alam kung ano ang balak niya. Pagkatapos sinabi niya na ang perang ito ay mapapasa kanya kung sasamahan niya siya buong umaga. Tumawa ang matanda at tinanong kung anong laro ang gusto niya, pagkatapos ay malakas siyang pinaalis. Sinabi pa nito habang hinagis ang pera sa mukha niya na hindi siya madaling maluloko. Tahimik na naisip ni Kang Haram, may kabutihan akong ginawa pero hindi pinahalagahan, ginawa ko na ang lahat. Kung gusto ng Diyos ng kamatayan na kunin ka, hindi ko rin mapipigilan. Kanina dumaan siya sa isang lalaki at nakita ang itim na anino sa likod nito. Ibig sabihin hindi magtatagal mamamatay ito. Para malaman kung bakit mamamatay ang lalaki, hinawakan niya ang anino at nalaman na mamamatay ang matanda sa isang hindi inaasahang aksidente at trahedya rin ang kamatayan nito. Kaya naalala niya ang sinabi ni Han Mugang kagabi tungkol sa pagtutulungan para iligtas ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pero hindi niya alam na nahihirapan din si Han Mugang sa oras na iyon. Hinagis niya ang isang larawan sa girlfriend niya. Pagkatapos makita ito, mukhang tensyonado si Yoon Soo-wan. Tinanong ni Han Mugang kung plano ba talaga siyang lapitan siya mula sa simula. Pero walang sinabi si Yoon Soo-wan. Sinabi ulit ni Han Mugang na kahit hindi siya magsalita, imbestigahan niya pa rin. Pero hindi niya alam na malapit na ang kanyang oras ng kamatayan. Kinabukasan pumunta si Han Mugang sa trabaho at nakatanggap ng tawag mula sa kakaibang babae. Sinabi niya na sumasang-ayon siya sa ideya niyang iligtas ang mga nasa bingit ng kamatayan. Ngayon nakikita ko ang isang tao na malapit nang magkaroon ng problema. Bilisan mo rito, hindi pa man nakakapagsabi ng address, si Kang Haram, pinutol na ni Han Mugang ang sinasabi niya. Sinabi niyang abala siya at hindi makakapunta. At ang pagsagip sa tao na iyon ay sinabi lang habang lasing. Hey ikaw, huwag ka nang magpakita sa harap ko ulit. Baka kunin ko pa ang gamit at tusukin ang mata mo. Ngayon kailangan niya ng umasa sa sarili niya, hindi inaasahan na ganito kasama ang matanda. Aalis na sana siya pero naalala ulit ang kamatayan ng matanda. Kaya sinimulan niyang sadyain ang pagkagalit ng matanda. At galit na galit ang matanda hanggang sa gustuhin siyang saktan, at si Kang Haram ay handa nang magpabugbog. Natulala ang matanda at mabilis na tumakbo dahil akala niya nakasalubong niya ang baliw. Pero si Kang Haram ay desperadong pinigilan ang matanda. Pero natulak siya nito at nahulog, pagkatapos ay hinampas niya ang ulo sa mesa kahit na delikado iyon. Hindi alam ng matanda ang gagawin. Nang makita ang dugo sa noo niya, hindi na nakatiis ang matanda, kinuha ang gamit at mabilis na tumakbo si Hanmu. Gang nakakapasok lang ay natapilok, pareho silang natumba at bago pa makatayo ay tinapakan pa ni Kang Haram. Mabilis niyang sinabihan si Han Mugang na hulihin ang matanda. Kaya biglang nahuli ang matanda ng walang laban. Tinanong ni Han Mugang kung wala nang gagawin, pwede na ba siyang umalis, pero si Kang Haram ay sinabing hindi pa tapos ang lahat. Sa pamamagitan ng aninong iyon nalaman niya na kontrolado ang matanda ng masamang tao. Hiniling ng lalaking iyon na tawagan ang isang tao kung hindi papatayin niya ang matanda. Nakikita niya ang hinintay ng lalaking iyon. Pero bago pa makahanap, binaril na ng sniper ang bata. Naalala niya na ang bumaril ay may relo at nakauniforme ng militar. Ibig sabihin kahit makaligtas ang matanda, may kapalit pa ring buhay. Kahit abala si Han Mugang, mas mahalaga ang bagay na ito. Sinundan nila ang alaala hanggang sa lugar at hindi sinasadyang nakita ang hinintay ng kidnapper. Magkasama silang pumunta sa babaeng iyon na may ideyang subukan lang. Sinabi ng babae na boyfriend niya ang lalaking iyon at si Han Mugang ay nakumpirma na kaninang umaga may sundalong tumakas para baguhin ang mangyayari sa hinaharap. Sinabihan nila ang babae na tawagan ang boyfriend niya, pero si Han Mugang ay hindi alam na iba na ang naging takbo ng kapalaran niya sa kainan.
Isang lalaking nakakakaibang damit ang pumasok sa kainan at umupo sa harap ng babae. Alam ni Han Mugang na dumating na ang target kaya uminom siya ng tsaa at nagbigay ng senyas para simulan ang aksyon. Habang tinatanong ng lalaki ang girlfriend kung pwede bang huwag maghiwalay, lumapit si Han Mugang at kunwaring nagtanong ng oras sa kanila. Habang itinataas ng lalaki ang kamay para tingnan ang relo, hinila ni Han Mugang ang kamay nito. Sa totoo gusto niyang kumpirmahin ni Kang Haram ang tao. Medyo kinabahan siya dahil bago pa lang sa tungkulin. Hindi pa isang buwan kaya kinailangan niyang ulitin ng ilang beses bago mabilis na nakaposas ang lalaki. Nabigla ang lalaki dahil walang nakakaalam na nagtaka siya roon. Pagkatapos nalaman niyang ibinenta siya ng girlfriend sa pulis, at syempre nahuli siya sa kasong pagtakas. Ito ang unang beses na nalaman ni Kang Haram kung gaano kasaya ang gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang iba. Ang matandang dapat sana mamatay ng walang kwenta ay nakakulong na sa presinto. Biglang narinig ng matanda ang tunog ng telepono, kaya mabilis niyang pinakikalmahan ang pulis na sagutin ito. At binago nito ang kapalaran ni Han Mugang hindi nagtagal. Pumunta si Kang Haram sa presinto para hanapin si Han Mugang pero wala siyang nakita. Balak niyang umupo at hintayin si Han Mugang nang biglang makakita ng larawan, na kung saan ang kwintas na suot ni Han Mugang ay ang mismong ibinigay niya sa kapitbahay niya noong bata pa siya. Kaya pala noong una silang nakita parang pamilyar siya sa kanya. Hindi inaasahan na ang kapitbahay noong bata pa ay naging pulis kriminal na ngayon. Tahimik siyang nagsisi kung bakit ngayon niya lang ito napansin. Pagkatapos pinalaya ang sundalong tumakas medyo kakaiba ito kay Kang Haram. Sa alaala niya ang lalaking iyon ay nagsusuot ng relo sa kanang kamay pero ito ay nasa kaliwa. Mabilis siyang pumunta sa pulis at tinanong kung nasaan ang baril nito. Hindi inaasahan na wala itong baril. Narinig ito bumulong si Kang Haram na baka mali ang hinala niya. Sa oras na ito nagsimulang mag-ingay ang mga tao dahil sa balita sa GE tungkol sa isang sundalong tumakas na humawak ng hostage. Ito ang eksenang hinulaan niya pero si Han Mugang na ang naging hostage. Sinabi ng matanda sa likod na si Han Mugang ang pumunta para sunduin ang nanay niya sa kanyang lugar. Lumalabas na kanina natanggap ng matanda ang tawag mula sa nursing home, na sinabihan siyang sunduin ang nanay niyang nalilito na. At ang nursing home ay nasa ikalawang palapag ng mall. Naalala niya ang sinabi ni Kang Haram na mamamatay ang matanda bilang hostage. Kaya si Han Mugang ang pumunta sa halip ibig sabihin na palitan ang kapalaran ng matanda kay Han Mugang umiling si Kang Haram dahil alam na niya ang resulta. At binaril ng sniper ang dalawa sa isang putok. Natakot ng husto si Kang Haram sinisi niya ang sarili sa pagiging pakialamera. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay si Han Mugang. Pagkatapos mabilis siyang tumakbo pa uwi, bumubulong na siya ang may kasalanan siya ang malas. Kailangan niyang sundan si Han Mugang pagkatapos ay hinubad niya ang tali ng sapatos para tapusin ang buhay niya. Si Han Mugang naman ay nasa ospital pa rin. Ang girlfriend niyang doktor ay nakatanggap ng balita at mabilis na tumakbo roon. Nang makita ang boyfriend na nakahiga roon, natakot siya at hindi alam ang gagawin. Pero pinakalmahan niya rin. Mabilis na sinimulan ang pagliligtas sa boyfriend pero huminto pa rin ang hininga ni Han Mugang. Nakatingin sa thief na paluhod si Yoon Soo-won sa sahig. Alam niyang hindi na mabubuhay si Han Mugang kaya nagpa siya rin si Kang Haram na maghanap. Nang kamatayan tinadyakan niya ang upuan at ang buong katawan ay umuga sa ere. Habang sinisikil ang sariling liig bigla niyang narinig na buhay pa ang hostage na si Han Mugang. Pero sinusubukan niyang sundan si Han Mugang. Ngayon nakabitin siya sa kanyang kwarto. Ayaw na niyang mamatay pero sino ang tatawagin niya para iligtas siya ang problema ay hindi si Han Mugang ay namatay agad sa lugar. Bakit kinumpirma na rin ng doktor ang oras ng kamatayan ni Han Mugang? Ang katawan niya ay dinala na rin sa morgue. Pero ang pagdating ng isang doktor na nakamask ay nagpabago sa sitwasyon. Pumunta ito para hanapin ang malamig ng bangkay ni Han Mugang. At kinuha ang kutsilyo para alisin ang bala sa ulo niya. Pero habang sinisimulan niya ito biglang nagising si Han Mugang at umupo. Nagunat siya na nagpatakot sa lalaki hanggang sa umihi ito sa pantalon pero mabilis itong tumakbo palayo. Totoong duwag ang mga tao ang nanay sa kabilang banda ay umiiyak pa rin. Hindi pwede mamatay ang Han Mugang ko ng ganyan. Nasaan ang anak ko gusto ko siyang makita. Mabilis na tumakbo ang doktor palabas. Buhay na buhay pa rin si Han Mugang. Kakakita ko lang sa kanya sa hallway. Mabilis na tumakbo ang nanay pero dahil hindi niya mahanap si Han Mugang kinailangan nilang tingnan ang kamera. At nakita nila na ligtas pa rin si Han Mugang. Nagtaka ang mga doktor. Si Kang Haram naman ay nakabitin pa rin sa ere pero tumutunog pa rin ang telepono niya. Pero hindi niya masagot ito. Ang tumatawag sa kanya ay ang lalaking nakatayo sa harap ng pintuan niya pero kahit anong tawag niya, walang sagot mula sa loob. Naisip niya na walang tao sa loob kaya aalis na sana siya. Nang biglang tumahol ang aso niya papasok sa bahay. Napansin niyang may mali mabilis siyang pumasok sa loob. Buti na lang natulungan niya si Kang Haram na halos mamatay na dinilaan ng aso ang mukha niya hanggang magising siya. Ano ba tong asong to ang dumi? Doon niya napansin na may ibang tao sa bahay niya kaya mabilis niyang hinawakan ang damit. Tinanong ng lalaki kung akala ba niya ay nagnakaw siya sa bahay. Mabilis niyang sinabi na kung wala ako baka nasa langit ka na. Ngayon nagising na sa katotohanan si Kang Haram. Pagkatapos nagpakilala ang lalaki ako si O. Mansu gusto ng tatay ko na mabuhay ako ng matagal kaya ganito ang pangalan ko. At ang asong ito ang East Queen na nagligtas sa buhay mo. Kahit hindi mo ako kilala nakita na kita noong dinakip ka. Dahil itinuring kang suspect sa presinto. Sinabi mo noon na nakikita mo ang mga anino ng kamatayan at kasabay noon nandun din ako. Naniwala ako sa sinabi mo kaya kinuha ko ang numero mo at address. At pumunta rito para humingi ng tulong sa'yo. Kung may itim na anino ba sa akin at sa asong ito, pero tinanong lang ni Kang Haram kung may sasakyan siya. Ngayon gusto niya lang malaman ang lagay ni Han Mugang.
Pagkatapos nakita niya si Hanmugang sa gilid ng kalsada, kaya mabilis niyang sinabi kay Mansu. Itigil ang sasakyan, aalis na sana siya nang pigilan siya ni Mansu. Tinanong kung nakikita niya ang itim na anino sa kanila, sinabi ni Kang Haram na pansamantala. Walang problema, kung ayaw mong magkaroon ng itim na anino, maligo ka ng malinis. Sinabi mo ba yan ng totoo? Ngayon si Kang Haram ay nag-aalala lang kay Hanmugang nang hindi alam na si Hanmugang ngayon ay hindi na ang dating Hanmugang. Lalo na hindi ang kapitbahay niya noong bata pa. Nang magising si Hanmugang, hinawakan niya ang kamay ng doktor at inilagay sa dibdib niya. Bakit kaya tumitibok ito ng ganito? Akala ng girlfriend niyang doktor na mahal pa rin siya ni Hanmugang. Pero naisip niya na may problema ang katawan niya, kaya hinintuan niya ang doktor. Hindi maintindihan ni Yoon Soo-wan kung bakit. Pagkatapos magising, iba na ang ugali ng boyfriend niya, parang ibang tao. At totoo nga iyon. Kagabi hinanap siya ni Kang Haram at humingi ng tawad dahil sa pagiging pakialamera na nagdulot ng panganib sa kanya, pero malamig siyang pinaalis. Tinignan niya ang pulseras na itinapon niya. Nagpa siya si Kang Haram na dahil wala ang doktor doon. Tahimik siyang lumapit sa kama ni Hanmu Gang at kinuha ang telepono para tingnan ang mukha nito. Ngayon sigurado na siya na ito ang hinintay niya. Naalala niya pa noong bata pa, umiiyak siya at nangako itong poprotektahan siya habang buhay. Sinabi pa nito na siya lang ang gusto niya, magkahawak pa sila ng daliri para selyuhan. Binigyan niya ito ng bracelet na ginawa niya umaasang kahit pumunta ito sa ibang bansa, hindi siya makakalimutan. Pero sa pagkakataong ito, umalis ito ng 15 taon. Sa kabutihang palad, hindi pa natapos ang kanilang tadhana. Sa wakas, pinagtagpo sila ng langit. Isinuot ulit ni Kang Haram ang bracelet sa kanya, pero biglang pinindot siya ni Hanmugang pababa. Sino ka? Ako ito, kapatid mo. Biglang sumakit ang ulo ni Hanmugang na parang sasabog. Pero sinubukan pa rin ni Kang Haram na magpaliwanag na noong bata pa nangako sila sa isa't isa. Ako si Kang Haram, nakalimutan mo man kung sino, huwag lang ako. Ako si Kang Haram, umalis ka, sobrang nadismaya ako sa'yo. Galit na galit si Kang Haram at ayaw nang manatili roon, pero pag uwi nagulat siya. Nakita niyang gulo-gulo ang bahay niya, sumigaw siya at tinanong kung ano ang hinintay nito. Sa wakas nahanap na nito iyon. Sinugod ito ni Kang Haram para agawin, pero itinulak siya, sinabi nitong hiniram lang daw. Ginamit ni Kang Haram ang huling paraan. Alam mo kung anong klaseng mata meron ako, di ba? Pero hindi ito pinansin ng lalaki. Kung kukunin mo ang pera at lalabas ka rito, hindi ka makakaabot ng 1-0 hakbang at mamamatay ka. Pagkasabi noon, nagsimula siyang magmalaki. Sa tingin lang alam na ng lalaki na baka may nakita siya. Pero matigas pa rin ang bibig nito, sinabing huwag siyang magmalaki dahil hindi siya naniniwala. Ngayon pera lang ang nasa mata ng lalaki, na wala na ng pag-asa si Kang Haram. Hindi niya alam kung bakit nakahanap ang nanay niya ng ganitong tao. Mas gusto niyang walang stepfather na ganyan. Kinabukasan, nagsuot siya ng salamin at nagsipilyo. Pero habang nagsisipilyo, lalong nagagalit bakit kailangan niyang tiisin ito. Binubuli na nga siya ng stepfather, bakit pati si Hanmugang ay hindi na rin siya pinapansin. Hindi pwede, kailangan niyang gumawa ng paraan. Si Hanmugang naman ay nasa ospital pa rin, hinintay ang isang bagay. Pagkatapos nahanap niya ang isang kristal na bola sa bulsa ng damit, na para sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa buhay niya. Pagkatapos nagsuot ulit siya ng damit ng maayos at sinuot ang sapatos, nakitang walang tao sa paligid. Pumasok siya sa ref, may balak siyang gawin pero sa sandaling iyon, nakita ni Hanmugang na may paparating kaya isinara niya ang ref. Balak sanang lumabas para maghintay ng ibang pagkakataon pero sinusundan siya ni Kang Haram. Pagkatapos nakita niya ang bus na paparating at mabilis siyang tumakbo papunta roon. Binabaliwala si Kang Haram na nahirapan pang makasakay, mabilis niyang inutusan ang driver na paandarin ang sasakyan. Pero sinabi ng driver na kailangan muna niyang magbayad ng pamasahe. Habang nag-uusap sila, nakasakay na si Kang Haram. Tinulungan pa niyang bayaran ang pamasahe ni Hanmugang. Nakita ito ni Hanmugang at aalis na sana pero sarado na ang pinto ng bus. Hindi inaasahan ni Kang Haram na kahit nasa bus na hindi pa rin siya tumitigil. Tingnan mo, may matandang babae nakakasakay lang, sumiksik kay Hanmugang. Naintindihan niya ang matanda pero sinabi niyang hindi siya mamamatay kahit hindi mag-alala. Sinulyapan siya ng matanda at sinabing talagang bastos ang kabataan ngayon. Pero sinisi niya ang mga tao ngayon. Talagang walang alam sa tama at mali. Matanda na nga pero walang asa, sinabi ng matanda, walang kwentang bata, wala ka bang magulang? Galit na galit ang matanda hanggang sa hinagis niya ang bag kay Hanmugang. Pero itinulak ito ni Hanmugang at tumama kay Kang Haram, nakita niyang natumba siya. Sinamantala ni Hanmugang ang pagkakataon para tumakas sa bus, nagmamadali siya. Dahil may mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Para mapabilis, ginamit niya ang kakayahang mag-teleport. Dahil sigurado siyang darating ang hinintay niya rito. Kaya umupo siya at naghintay sa harap ng gate ng paaralan. Pero ang mga babaeng dumadaan ay hindi tumitingin sa mata niya. At ang mga lalaking dumadaan ay tinitingnan siya ng may pangmutya. Noong una naisip niya na baka dahil hindi maganda ang suot niya, pero dumaan ang sasakyang may advertisement. Nakita niya ang modelo at naisip na kailangan niyang mag-ayos ng maganda. Sinimulan siyang purihin ng mga empleyado. Sinabing maganda ang katawan niya, parang handyo ng damit. Natuwang marinig ito ni Hanmugang kaya tinanong niya ang presyo ng produkto. Kinuwenta ng empleyado 2370001. Kalmado si Hanmugang. Kinuha niya ang pera at sinabing huwag ng suklian. Pero nang matanggap ng cashier ang pera, namutla siya dahil hindi alam ni Hanmugang na ang pera mula sa underworld ay hindi magagamit sa mundo ng mga tao. Bumalik pa siya at tinanong ang empleyado na parang gusto nilang itanong kung normal ba ang isip niya. Sa mapanganib na sitwasyon, hinila ulit ni Hanmugang ang kurtina. Tahimik na naisip ng mga empleyado na baka bagong takas ito mula sa mental hospital. Pero hinintay nila ng matagal at hindi siya lumabas kaya sumilip ang isa sa loob. Hindi inaasahan na nawala na ang customer nang hindi nila namalayan. Pagkatapos lumabas si Hanmugang mula sa banyo ng babae. Pero kalmado pa rin siyang nagtitimbang ng damit niya.
Sumigaw ang dalawang babae na takot siya pero hindi siya masisisi. Mula nang magkaroon siya ng alaala. Siya na ang emisaryo ng underworld na may purong dugo, ang trabaho niya ay hanapin ang mga malapit ng mamatay. Gamit ang kristal na bola at dalhin ang kaluluwa nila sa underworld. Nakakapag-teleport sila gamit ang mga pinto at syempre, hindi sila nakikita ng mga tao. Pero isang araw biglang dumating ang kasamahan niya. Dahil nakuha nito ang kristal na bola ni Jesus Jong at ang black na bolang iyon ay sa kanya nga. Ibig sabihin tumakas na si Jesus Jong at ang tanging paraan para makatakas sa mundo ng tao ay pasukin ang katawan ng isang patay at sa grupo ng dalawa. Kung may gumawa ng mali, madadamay rin ang isa kung mahuli ng tagapamahala. Maging aso sila sa gate ng underworld kaya hindi nag-aksaya ng oras si Beck. Kailangan niyang mahanap si Jesus Jong at nagkataong nakita niya si Han Mugang na binaril. Kapag may namatay, natural na kailangang kumilos ang mga emisaryo ng kamatayan. Kinuha niya ang bola at nakita ang imahe ni Han Mugang doon. Ibig sabihin oras na para umalis si Han Mugang. Alam ni Beck na pulis siya, kaya naisip niya ang isang matapang na plano kung gusto niyang mahuli si Jesus. Jong, kailangan ko ring gumamit ng katawan ng tao. Kabubulok lang ni Han Mugang. Mabilis na sinali ni Beck ang sarili sa katawan niya. Pagkatapos maging tao, agad siyang nakipagkita sa dalawang kasamahang emisaryo ng kamatayan. Pero dahil masyado siyang prangka, nasira ang muod ng iba at itinaas ang kamay para hulihin siya. Pero hindi siya mahawakan sa sandaling iyon, sumakit ang tiyan ni Kang Haram at tumawag ng sasakyan papuntang ospital. Nakakita siya ng dalawang itim na anino sa tabi ni Han Mugang. Natakot siya na mapahamak si Han Mugang. Kaya mabilis niyang sinabihan ang driver na itigil ang sasakyan. Biglang may bisikletang dumating at tumulak kay Han Mugang, natumba siya sa labas ng linya. Nahulog ang kristal na bola ni Black Lancer, kaya mabilis siyang tumakbo para kunin ito. Nang makita ni Kang Haram na tumakbo siya sa gitna ng kalsada, sinabihan siya na mag-ingat. Sa loob ng bola lumitaw ang imahe ni Kang Haram. Biglang napansin ni Han Mugang na nakilala niya ang babaeng ito noon pa. Noon abala siya sa kanyang misyon. Ang pangunahing target ay ang lalaki sa sasakyan dahil tapos na ang buhay niya sa mundo. Pero hindi ito alam ng lalaki, kaya masaya pa rin siyang bumili ng kape para sa girlfriend niya. Ngunit nakakatawa, ang nagtitinda ng kape ay ang dating girlfriend niya. Tinakpan ng babae ang mukha, hindi dahil nahihiya sa ex-boyfriend, kundi dahil nakita niya ang anino sa likod nito. Noon napansin niya ang babae at naramdaman na may mali sa tingin niya. At sinabi ng babae sa lalaki na maghintay muna para matapos ang misyon ng maayos. Maayos na dapat iuwi ni Jack ang lalaki, pero hindi inaasahan na nahawakan siya ni Kang Haram. At sinabihan ang lalaki na maghintay ng 3 minuto bago umalis. Noon naguluhan siya ng husto, pero buti na lang hindi nakinig ang lalaki sa babae. Kaya pagkalabas ng pinto, namatay agad ito at nahanap na ni Kang Haram ang mangyayari. Akala niya tapos na ang lahat kaya hindi niya pinansin. Pero ngayon, lumitaw ulit ang imahe niya sa bola. Ibig sabihin ang susunod niyang misyon ay iuwi ang kaluluwa ng babaeng ito sa underworld, pero ngayon naisip niya na baka makatulong ang babaeng ito sa kanya. Kaya isinara niya ang bola at agad na may sasakyang dumiretso sa kanya. Nakita ito ni Kang Haram at mabilis siyang sinugod para iligtas, pero siya ang nahimatay. Tingnan ang misyon na iuwi ang kaluluwa niya, si Beck ay gumawa ng desisyon na iuwi muna si Kang Haram sa bahay dahil hindi pa niya nahahanap si Jesus Jong. Kaya hindi pa niya maidada ang kaluluwa ni Kang Haram sa underworld. Nakita ang lubid na nakabitin sa kwarto niya, nalaman niyang hindi rin madali ang buhay niya. Kaya nagpasya siyang hanapin agad ang lalaki para matulungan si Kang Haram na makatakas sa hirap ng mundo. Isang araw pumunta si Beck sa paaralan para hanapin si Jesus Jong. Naniniwala siyang pupunta ito roon para hanapin ang kapatid. Bigla niyang nakita ang isang estudyante na kakaiba ang kilos, na ang estudyanteng ito ay matagal ng patay. Bakit kaya nabuhay ulit ito ngayon? Mabilis niyang hinila ang isang estudyante at tinanong, patay na ang batang iyon, paano mo nalaman? Noon tumalon siya mula sa gusali dahil bumagsak ang ranggo niya, pero buti na lang natamaan ng puno, kaya buhay pa siya. Hindi maiwasan ni Black ang pagdududa kay Jesus Jong na baka pumasok ito sa katawan ng bata. Si Kang Haram naman ay nakahanap ng bagong trabaho, nagbebenta ng insurance. Ginamit niya ang kakayahan niya para tingnan kung ligtas ang mga tao. Ang susunod niyang kliyente ay anak ng isang negosyante. Kaya pumunta siya sa paaralan para mag-imbestiga at nagkataong naroon din si Han Mugang. Pagkatapos nagulat silang pareho nang makita ang isa't isa. Bakit ganito? Bakit narito ka rin? Sinulyapan ni Kang Haram ang silid-aralan at nakita ang itim na anino sa loob ng isang lalaking estudyante. Narinig ni Han Mugang ang bulungan niya, kaya lumapit siya at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Kang Haram, alam mo na pero nagtatanong ka pa rin. Alam mong nakikita ko ang itim na anino ng kamatayan, bakit nagpapanggap ka pa? Pero hindi alam ni Kang Haram na ang nasa harap niya ay hindi na ang dating Han Mugang nakilala niya, kundi isang emisaryo ng underworld. Ngayon naalala ni Black ang insidente ng truck. Maghintay ka ng 3 minuto bago umalis, anong sinasabi mo? Bitawan mo ako kahit 1 minuto lang. Ngayon naniwala na siya na nakikita ni Kang Haram ang itim na anino ng kamatayan. Gusto niyang gamitin ang mga mata ni Kang Haram para matulungan siyang hanapin ang kaluluwa ni Jesus Jong. Itinulak niya ang liig ni Kang Haram at tinanong kung saang estudyante nakita niya ang itim na anino. Ang lalaking estudyante na nakaupo malapit sa bintana. Pagkatapos itinutok ni Han Mugang ang baril sa ulo nito. Gusto niyang pilitin ang kaluluwa ni Jesus Jong na lumabas, pero bigla niyang napansin na hindi ito ang hinintay niya. Hiniling ng kaluluwa kay Black na patawarin siya, pero hindi ito pinansin ni Black. Binantaan siya nito, narinig ko na tumatakas ka. Kung dadalhin mo ako, isisiwalat ko kung sino ka. Kunin mo ako kung gusto mo emisaryo ng kamatayan ka, bakit ka matatakot sa isang ordinaryong kaluluwa? Kunwari natakot siya. Sinabihan ng kaluluwa na bumalik sa katawan ng estudyante habang aalis na ito.
Hinawakan niya ito sa kwelyo dahil alam niyang kung pumasok ang kaluluwa sa ibang katawan. At namatay ulit makakalimutan nito ang lahat. Kaya hindi mo na matandaan kung sino ako. Hinimas ng babae ang bata at biglang lumitaw ang ilusyon. Malinaw niyang nakita ang imahe ng batang nakakulong sa maleta. At pagkatapos nakita niyang inilibing ito ng buhay. May puting bendahe ang kamay ng salarin na may marka si Kang Haram ito. Na may kakayahang makakita ng anino ng kamatayan kanina. Hinawakan ni Kang Haram ang kontrata ng insurance ng AV client. At ginamit ang kanyang espesyal na mata para protektahan. Walang itim na anino ang kliyente, ibig sabihin ligtas ito. Pagkatapos pumunta siya sa convenience store para bumili ng tubig, tatanggap na sana ng bayad ng lumingon. Nakita niya ang isang batang kumakain ng kung ano. Tiningnan niya ang paligid pero hindi niya nakita ang magulang nito, kaya tinanong niya na saan ang nanay mo. Pero kakaiba ang kilos ng bata. Narinig ito ng may-ari at lumapit, ano yan? Tinanong ni Kang Haram, hindi ba taga rito ang batang ito, ate? Napansin ni Kang Haram na parang naligaw ang bata, kaya nagmalasakit siyang tinanong kung saan ang bahay nito. Pagkatapos hinintay ng bata si Kang Haram palabas. Hindi ko alam kung nasaan ang bahay ko. Ano Wong Hee? Haram ay hindi rin alam kung ano ang gagawin sa batang ito. May makakakita pa na baka iisipin nilang binubuli niya ang bata, kaya si Kang Haram ay walang choice kundi dalhin ang bata sa presinto. Napansin niyang walang medyas ito. Mabuti pa siya, kinuha niya ang sariling medyas at isinuot sa bata, hindi nagtagal. Nakahanap ang pulis ng paraan para makontak ang tatay ng bata at sinabi kay Kang Haram na darating na ang tatay ng bata. Sa oras na ito, biglang nalungkot ang bata at gusto nang umihi, pero habang naglalakad sumabog na ang tubig. Walang nagawa si Kang Haram kundi hubarin ang pantalo ng bata at dalhin itong labhan, pero pagbalik sa kanya, nahawakan ng kamay niya ang itim na anino sa katawan ng bata, kaya lumitaw ang eksena sa simula. Hindi nagtagal dumating ang tatay ng bata nang akmang iyakapin nito ang anak. Biglang itinulak ni Kang Haram ang lalaki, naguluhan ang tatay hanggang sa sinabi ng pulis na si Kang Haram ang nakahanap sa anak niya. Galit na sinisi ni Kang Haram ang mag-asawa na hindi marunong alagaan ang anak. Yumuko ng paulit-ulit ang mag-asawa at humingi ng paumanhin. Sinabi ng pulis na madalas tumakas ang batang ito para maglaro, kaya si Kang Haram ay nagbago ng tingin sa mga magulang ng bata. Pagkatapos niyakap ng tatay ang anak at umalis ang buong pamilya, si Kang Haram ay tatayo na sana nang makita ang nahulog na pitaka sa sahig, kaya mabilis niyang kinuha para tingnan. Lumalabas na pitaka ito ng tatay ng bata kanina. Mabilis na tumakbo si Kang Haram para tawagin sila at ibalik ang pitaka. Pagkatapos maingat niyang pinayuhan na huwag nang hayaang maligaw ulit ang bata, kailangan bantayan para manatili ang bata sa bahay. Nakaramdam ng pagkailang ang mag-asawa sa payo niya. Sa madaling salita, kailangang manatili ang bata sa bahay. Kakaiba ang naramdaman ng magulang ng bata. Pero yumuko lang sila bilang pasasalamat sa kabutihan. Nang umalis sila, si Kang Haram ay nanatili pa ring nakatayo, nakatitig sa itim na anino ng bata at hindi mapakalmahan. Isang araw pagkatapos maaga, gumising si Kang Haram at tumakbo sa harap ng bahay ng bata, balak pigilan ang salarin. Nakita niyang umalis ang tatay ng bata para magtrabaho. Sandali lang napansin niya na may dumating na hindi kilalang lalaki. Lumalabas na guro ito ng bata. Dahil ilang araw nang hindi pumapasok ang bata, bumisita ang guro para magtanong. Nalaman niyang guro ito ng bata. Mabilis na tinanong ni Kang Haram kung nakakita siya ng sinumang may bendahe sa kamay. Hindi pa natatapos ang tanong, isang lalaking nagbibisikleta ang nadulas sa balat ng saging. Nasugatan ang guro dahil sa pagsagip kay Kang Haram at ang sugat ay nasa kamay rin. Pagdating sa ospital, pamilyar ang bendahe sa kamay nito. Kaya naghinala si Kang Haram at sinundan siya para mag-imbestiga. Naisip niyang ito ang salarin. Pero walang marka sa telang bendahe. Paano na natagpuan ni Beck si Kang Haram gamit ang locator? Gusto niyang gamitin ang inyang na mata ni Kang Haram para matulungan siyang hanapin ang tao. Sa oras na ito, nakita niya ang isang batang lumabas sa pinto at may dalawang emisaryo ng kamatayan na sumusunod. Ang kaluluwa ng bata ay kailangan lang sumunod sa mga emisaryo para mapigilan na si Kang Haram. Sinundan ni Kang Haram ang guro papuntang paaralan. Napansin niyang palakaibigan ito sa mga estudyante, na nagpaisip kay Kang Haram na baka sobra lang siyang nagdududa. Aalis na sana siya nang biglang napatigil para sakin maglalagay ng tatak ang guro. Narinig ang tunog ng pagtatatak, muling nag-alala si Kang Haram. At ang susunod na eksena ay mas nakakagulat pa. Nahulog ng guro ang tatak nang hindi sinasadya, isang makulit na estudyante ang kumuha nito at tinatakan ang bendahe sa kamay ng guro. Ngayon si Kang Haram ay sigurado nang ito ang salarin. Napapatay sa bata, kaya mabilis niyang kinuha ang telepono para i-record ang mukha ng guro. Si Black naman ay sumunod sa bata papuntang residential area. Hindi pumasok ang bata, sa halip ay umakyat ito sa tubo pataas. Nakita ito ng guro sa kamera. Natakot na malantad ang sikreto, kaya mabilis siyang umuwi si Kang Haram. Nakitang umalis ang guro, kaya mabilis din siyang sumunod. Tinawagan niya ang boss niya para iimbestigahan ang pagkatao nito. Nahuli na ito dati dahil sa pedophilia at paggawa ng iligal na video ng mga bata sa Paris. Nang marinig ito ni Kang Haram, nagulat siya. Sinundan niya ito, pero pagdating sa sangandaan, dahil hindi siya tumingin sa daan, muntik na siyang masagasaan ng kotse. Paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin sa driver. Pero nang bumalik si Kang Haram para magpatuloy, nawala na ang guro ng walang bakas. Kailangan niyang umakyat sa bubong para magkaroon ng mas malawak na tanawin. Sa wakas nakita niya ang lalaking may dalang maleta na palabas ng apartment complex. Tinawagan ni Kang Haram ang tatay ng bata. Nalaman niyang wala ang bata sa bahay at hinintay na ito ng tatay. Siniguro ni Kang Haram na nasa maleta ng guro ang bata, pero nang ilagay ng lalaki ang maleta sa sasakyan at paalis na si Kang
Haram ay sumugod at hinintuan ang harap ng sasakyan, hinawakan niya ang ulo nito at hiniling na buksan ang trunk. Itinulak siya ng lalaki ng malakas hanggang natumba si Kang Haram pero nang umandar ito. Si Kang Haram ay desperadong umakyat sa hood ng sasakyan na pilitan itong huminto. Hindi sumuko ang lalaki, pinabilis niya ang sasakyan at biglang hininto. Hanggang sa nahulog si Kang Haram sa lupa dahil sa inertya. Sa kabilang banda, hindi alam kung ano ang gagawin pero tumakbo si Kang Haram para makipagtalo sa kanya. Nasikip ang kamay ni Kang Haram sa bintana. Pagkatapos hinila siya ng lalaki habang tumatakbo ang sasakyan. Sumigaw siya para patigilin ang sasakyan pero bakit naman siya makikinig sa kanya? Dahil natuklasan ni Kang Haram ang malaking sikreto niya, kaya hinila niya ito ng ganoon sa isang distansya. Sa oras na ito dumating si Beck at lumapit, itinaas ang dalawang kamay para harangin ang sasakyan na tumba ito. Ang guro sa loob ng sasakyan ay hindi mapigilang matakot. Ang aksyon ni Beck ay lalong nagpatakot sa kanya. Lumapit siya sa harap nito ng may ganap na otoridad. Hindi pa nakababa ang guro sa sasakyan nang hilahin siya ni Beck, sinuntok niya ito ng ilang beses sa mukha. Pagkatapos hinampas ang ulo nito sa gilid ng sasakyan. Sinundan ng mga mabibigat na suntok hanggang sa humingi ito ng awa, itinulak siya ni Black sa lupa. Nakita ang kahinaan nito, tinadyakan niya pa ito hanggang sa nawala ng malay. Mabilis na pumunta si Kang Haram sa likod at binuksan ang trunk. Nang buksan niya ang maleta, hindi inaasahan na babae ang nasa loob. Pareho silang nagulat. Lumalabas kanina, sinubukan ng batang lalaki na pasukin ang bahay ng guro para iligtas ang batang babae. Pero nang sabihin niyang sumunod ito sa kanya pababa, dahil sobrang natakot ang bata, nagdalawang isip ito. Sa tamang oras dumating ang guro at mabilis na hinila ang batang babae. Natakot ang batang lalaki hanggang sa nahulog mula sa mataas na palapag, mabilis na naging. Usap-usapan ito ng mga tao sa paligid. Nakita ng lalaki ang pagkakataon at balak patulugin ang bata. Pero hindi inaasahan na lumaban ang bata at kinagat siya. Galit na itinulak niya ang bata pero aksidenteng natamaan ang ulo nito sa frame ng pinto. Nakitang hindi gumagalaw ang bata. Akala niya napatay niya ito nang hindi sinasadya, kaya inilagay niya ang katawan sa maleta. Ang batang lalaki naman ay dinala ng ambulansya. Sa ospital ng tama sa oras nakatayo roon si Black at nasaksihan ang lahat. Pagkatapos dinala rin ang batang babae sa ospital, buti na lang hindi masyadong malala. Walang magulang ang bata, tanging lola lang na may sakit sa utak at hindi makakalakad para alagaan siya. Ang gurong manyakis ay dinakip na ng pulis para managot sa krimen. Naisip ni Beck na tapos na ang lahat kaya mabilis niyang hinila ang kamay ni Kang Haram at sinabihan siyang samahan siyang maghanap ng kaluluwa aray-aray. Akala ni Beck na nagpapanggap lang si Kang Haram na masakit ako ba isuspect. Sinong lalaking estudyante ang hahawak sa kamay ng babaeng estudyante tulad mo? May kailangan siyang ipakiusap. Kaya napilitan siyang tiisin ang pagsermon pero sinabi ni Kang Haram na gusto niyang pumunta sa bahay ng bata. Bakit daw? Sinabi niya na gusto niyang kumpirmahin kung nawala na ang anino sa bata. Nahuli na ang salarin kaya natural na wala na ito pero wala nang magagawa si Black. Sa katigasan ng ulo ni Kang Haram, nang makita na wala ng itim na anino sa likod ng bata, si Kang Haram ay huminga ng maluwag pero hindi niya alam na hindi ito ang batang niligtas niya. Dahil ang batang dapat niyang iligtas ay patay na. Dahil kagabi galit ang tatay sa anak na tanga kaya malamig niyang pinatay ito. Ang hinintay ng emisaryo ng kamatayan ay siguradong mamamatay. Pumunta si Kang Haram para tingnan ang AC client ng insurance company. Walang nakitang itim na anino pero namatay ang tao sa hindi inaasahang paraan. Noong bata pa si Kang Haram, nakita niya ang anino ng emisaryo ng kamatayan. At nang lumaki, naging mahusay siyang empleyado ng insurance. Kinumpirma ni Kang Haram na walang itim na anino sa likod ng kliyente. Pero namatay ang kliyente sa aksidente. Lumalabas na ilang araw bago pumunta siya sa bahay ng biktima para mag-imbestiga. Nang makita ang larawan ng biktima noong bata pa, biglang lumitaw ang emisaryo ng kamatayan sa likod niya. Lumalabas na noong kabataan niya, kilala niya ang biktima na may sakit sa isip pero kailangang magtrabaho sa hotel para mabuhay. Pagka-uwi, hinawakan niya ang larawan para ikumpara. Sa video, ang lalaking may relo ay nakipagtransaksyon sa babae. Pagkatapos nahanap niya ang tala ng investigasyon ng tatay ni Kang Haram noon at nakita ang impormasyon na ang babae ay nakipagtransaksyon. Pero hindi niya inaasahan na ang balitang ito ay magdadala sa kanya ng kapahamakan. Kinabukasan pumunta ang direktor ng departamento sa opisina ng chairman dahil naalala niya 15 taon na ang nakalipas. Ang taong ito ang nagsuot ng relo. Katulad ng nasa video, itiniklop niya ang manggas pero wala ang relo. Malinaw niyang naalala na ang relong suot ng lalaki sa video ay ang nasa kamay ng chairman. Bakit wala na ito ngayon? Pagkatapos pumasok ang panganay na anak ng chairman at nakilala ang direktor ng departamento. Bilang matalik na kaibigan ng tatay niya, kaya masigla siyang binati. Pagkatapos napansin niya ang relo sa kamay nito kaya tinanong, "Nasaan na ang relong butterfly na suot ng tatay mo noon?" "Akin na ang relong iyon ngayon," nagulat ang direktor. Lumalabas na siya ang nakipagtransaksyon sa babaeng iyon. Hindi niya gustong paghinalaan kaya nagkunwari na walang nangyari. Pagkalabas, tinawagan niya agad ang criminal division. Sinabing may mahalagang bagay siyang kailangang pag-usapan. Lumakad ang lalaki na parang may binabalak habang pauwi. Sobrang nakatutok ang direktor ng departamento sa ebidensya sa kamay niya. Nang tumingala, nakita niya ang truck na dumiretso sa kanya mula sa kabilang direksyon. Bumaba ang isang misteryosong tao mula sa sasakyan habang ang direktor ng departamento ay namatay na. Kinuha ng misteryosong tao ang telepono mula sa bulsa. "Opo, natapos ko na." Lumalabas na hindi ito aksidente. Kinabukasan, nahanap ng pulis ang isang notebook, isang larawan sa sasakyan ng direktor ng departamento, at isang advertisement ng hotel. Sinermonan ng boss si Kang Haram dahil kinumpirma niyang walang itim na anino sa likod ng direktor pero nagkaroon ng aksidente. Hindi rin maipaliwanag ni Kang Haram at sinabing kung hindi mo kasama ang tao, 24 paghahati 24.
Mahirap ding masigurado. Ang tunay na salarin ay ang nagsusuot ng relong butterfly at nanonood ng e-video ng isang magandang babae pagkatapos ay inutusan niya ang gwardiya na dalhin ang babaeng iyon. Pero sino ang babaeng nakipagtransaksyon sa kanya? Ito ang lalaking hindi marunong magmalasakit. Na nakita ko, may magandang babaeng kusang lumapit pero ganito ang ginawa niya. Pagkatapos hindi man lang tinulungan ang babae. Sinabi pang hindi matatag ang isip nito pagkatapos ay kalmadong sinabihan itong sumama sa kanya. Tahimik na nagrereklamo si Kang Haram, bakit hindi niya ako tinulungan? Napilitan siyang itaas ang kamay pero gusto niya lang na hawakan ni Kang Haram ang lailayan ng damit niya. Malinaw na noon pa hinayaan niya itong hawakan ang dibdib niya pero nang makitang hindi na ito humawak, mabilis siyang tumalikod at umalis. Tinawag siya ulit ni Kang Haram, gayon si Beck ay isang emisaryo ng kamatayan. Kaya gusto lang niyang gamitin ang yin yang na mata ni Kang Haram para mahanap ang kaluluwa. Tinanong ng kasamahan ni Kang Haram kung bakit si Beck ay gustong sundan ang matandang babaeng iyon, siya ang suspect sa serya ng pagpatay. Narinig ito ni Kang Haram, nagulat siya, mukha namang mabait siya. Kung mas malupit ang pamamaraan ng mamamatay tao, mas ordinaryo ang itsura. Nabuksan na ang isip ni Kang Haram, kaya nagpa siyang gamitin ang kanyang yin-yang na mata para sa kapakanan ng mga tao. Pagkatapos isang lalaking nakasuot ng itim na leather ang dumating sakay ng motorsiklo sa harap ng matandang babae. Sinabi ni Beck na tingnan niyang mabuti kung may itim na anino sa loob ng lalaki pero walang nakitang kakaiba si Kang Haram. Kaya sinabi ni Beck na lumapit siya nang lumapit si Kang Haram. Nakita niya talaga ang itim na anino sa loob ng lalaki. Gusto niyang tawagin ito pero nawala na ito sa paningin ni Beck. Ano yan? Mayroon o wala, mabilis silang humabol sa lalaki pero habang hinahabol, nadulas si Kang Haram at natumba ang lalaki. Kuya! Si Beck ay hinintuan ng mga goons, kaya nakatakas ang lalaki. Lumalabas na ito ang mga hinintuan ni Han Mugang, noon talagang maliit ang mundo. Gusto lang ni Beck na habulin ang may itim na anino, kaya nang makitang hindi sila umalis sa daan, sinugod niya at nakipag-away sa kanila. Pero pagkatapos niyang makipaglaban, nakatakas na ang lalaki mula. Saan pa pagkatapos pumasok si Black sa kainan at nakita ang kapatid ni Jesus Jong. Sa tabi nito ay may lalaking nakatitig ng mataman sa babae, akala ni Black si Jesus Jong ito. Ganyan ka na lang sakin. Sino to? Ipakilala mo sakin. Pagkatapos lumapit si Kang Haram. Sinabi ni Beck na tingnan kung may itim na anino sa lalaking ito, pero itinanggi ni Kang Haram. Sinabi ulit ni Beck na tingnan niyang mabuti. Sigurado na mayroon. Tiningnan ni Kang Haram ang insurance cap ng lalaki, biglang naintindihan na inakala ni Beck na ito ang nakalider kanina. Ngayon, nalaman ni Beck na mali ang hinintay niya, kaya mabilis siyang umalis. Pagkatapos umupo sila para kumain ng magkasama. Ang susunod na nangyari ay parang nahulog si Kang Haram sa dagat ng pulot. Gusto niyang tikman ni Black ang hotpot ng kainan. Masarap to, kain ka ng isang subo, hindi nakita. Kumain si Black ng masarap na karne, kaya si Kang Haram na lang ang kumain. Nakita niyang masarap kainin ni Kang Haram. Hinawakan ni Black ang baba niya at ginamit ang hinlalaki para punasan ang sabaw sa labi niya. Ang mga babaeng estudyante sa tabi ay humanga sa ginawa niya. Balak sanang kumuha ng tissue si Black para punasan ang kamay pero nagbago ang isip niya. Gusto niyang tikman kung ano ang lasa nito. Nahihiya si Kang Haram sa ginawa ni Beck pero hindi naman ito pinansin. Dahil nahumaling na siya sa lasa nito, binuka niya ang bibig at kumain. May estudyanteng babae na tinanong ang kapatid ni Jesus Jong. Bakit binigyan ka ng pera ng lalaking nakamotor? Matagumpay na nakakuha ng atensyon si Beck sa tanong na iyon. Sa tamang oras tumayo si Kang Haram para maghugas ng kamay. Galit na galit ang kapatid ni Jesus Jong sa lalaki sa Tsi. Dahil ang kuya niya ang manager ng OPA na ito, sobrang nakakainis siya. Totoo ba yon? Naririnig na dahil sa pang-aapi sa kuya mo natakot siya at nagpakamatay, hindi lang pang-aapi. Ang ginawa niya ay parang pinatay na rin ang kuya ko. Tumingin si Beck sa lalaki sa Tsi. Iniisip na siguradong gaganti si Jesus Jong sa taong ito, kaya pumasok siya sa katawan ng tao. Para makita kung paano hahanapin ni Beck ang kapwa emisaryo ng kamatayan na si Jesus Jong. Isang engranding Halloween party ito. Ang mga narito ay hindi basta mayaman kundi marangal. Pumasok si Kang Haram na may makapal na makeup dahil gusto niyang kumpirmahin kung ligtas ang super. Si client niya. Habang kumukuha ng litrato si Kang Haram kasama ang boss si Black, ay lumapit na gulat ng husto si Kang Haram nang makita si Han Mu Gang na napakagwapo at elegante ang itsura. Alam ni Beck na ngayon ang idol na si Jel ay narito rin at siguradong susundan siya ni Jesus Jong para maghiganti. Nagmamasid si Beck sa mga kahinahinala. Nang may nakamaskarang bumangga sa kanya, kinuha pa nito ang telepono niya. Kahit emisaryo ng kamatayan siya, hindi niya napansin. May tumawag gayon Suwan, ang girlfriend ni Han Mugang. Lumalabas na kinuha ng misteryosong tao ang telepono ni Beck para tawagan siya. Nagulat siya nang marinig na hindi boses ng boyfriend niya ang nagsasalita. Bakit hindi napansin ng kuya mo? Kung gusto mong iligtas ang boyfriend mo, bilisan mo rito, dumating na ang idol na si Jel. Hindi nagtagal, opisyal nang nagsimula ang party. Si Beck ay kalmadong nakatayo sa mataas na lugar para magmasid. Pagkatapos lumapit ang girlfriend niya, hindi nila alam na may sumusunod sa kanila. Sinabi ni Yoon Suwan sa boyfriend niya na gusto niyang mag-aral sa Amerika, kaya narito para magpaalam. Pagkasabi, lumapit pa siya para halikan siya. Nainggit si Kang Haram pero itinulak ni Beck si Yoon Suwan palayo, hindi naman siya si Han Mugang. Ngayon emisaryo na siya ng kamatayan. Biglang may nagpatay ng kuryente, tiningnan ni Beck, umalis na si Yoon Suwan. Si Kang Haram naman ay nakatayo ng malungkot. Pagkatapos may dumaan at aksidenteng bumangga sa kanya ang espesyal na kakayahan. Ay nagsabi sa kanya na malapit nang mamatay ang taong ito. Pero madilim ang lahat kaya hindi alam ni Kang Haram kung sino ang bumangga sa kanya. Ilang segundo lang bumalik ang ilaw, muling nagliwanag ang party. Gusto niyang hanapin ang taong iyon. Hinintay ni Beck ang babaeng iyon pero wala siyang makita kaya nagtaka siya at pumasok sa loob. May nakamaskarang bumangga ulit sa kanya.
Nakita ni Beck na nasugatan ito. Naramdaman ni Beck na ito ang nanakit sa kanya noon kaya mabilis siyang humabol. Hinintuan niya ang truck pero hindi ito ang hinintay niya. Sa oras na ito nakatakas na ang lalaki, hinabol ni Beck pero ang lalaki ay hinahabol ang girlfriend ni Han Mugang dahil siya ang target nang dumaan sila sa tunnel. Hindi inaasahan na sumunod si Black sa tubo at umakyat sa sasakyan ng lalaki. Mabilis nitong pinihit ang manibela para itumba si Black. Pero mahigpit ang kapit ni Black at kalmado lang siyang nakaupo sa ibabaw. Sinuntok niya ng malakas ang windshield gumawa ng butas. Kinuha niya ang manibela pero sinuntok ng lalaki ang kamay niya. Nang makitang hindi siya mananalo gumamit ng bibig ang lalaki na saksihan ito ng girlfriend ni Han Mugang. Kinuha ni Beck ang seatbelt at hinawakan ang ulo ng lalaki, hinampas ito sa manibela. Sa isang iglap nakatakas ang lalaki, mabilis niyang tinapakan ang preno. Natumba si Beck dahil sa inertsya pero walang nangyari sa kanya. Galit pa rin siyang lumapit sa lalaki pero sinaktan siya nito nang palihim dumura ng dugo si Black. Isang tao ang nangahas tumama sa kin. Pagkatapos sinugod niya at nakipaglaban sa lalaki pero hindi naman ito kalaban ng emisaryo ng kamatayan. Hindi nagtagal na bagsak na ang lalaki. Tinapakan ni Black ang mukha nito pero lihim na kinuha ng lalaki ang kutsilyo at sinaksak ang paa ni Black. At sinamantala ang pagkakataon para tusukin ang tiyan niya, itinulak siya sa barandilla. Pagkatapos itinulak siya ng lalaki pababa ng tulay, dumaloy ang dugo mula sa tiyan ni Han Mugang. Kinuha ng salarin ang girlfriend ni Han Mugang pagkatapos binuksan ni Black ang mga mata. Napansin niyang hindi siya makatakas sa katawan. Pagkatapos pumasok si Black sa banyo ng party. Bakit hindi ko maalis ang sarili ko sa katawang ito? Kinuha niya ang kutsilyo sa tamang oras, pumasok si Kang Haram. Hindi gusto ni Black na makita siyang nahihirapan kaya itinulak niya ito palabas. Sinabi ni Kang Haram na nakakita siya ng itim na anino at gusto niyang tulungan si Black na hanapin ito, hintayin mo ako sa labas. Mamaya lalabas ako. Pagkatapos nilinis ni Beck ang sarili at lumabas para hilahin si Kang Haram pagka-uwi. Kabog pa rin ang puso ni Kang Haram dahil nakita niyang may humalik kay Hanmu. Gang sa party pagka-uwi tinanong ni Beck ang senior niya. Bakit nasaksak ako sa tiyan at nahulog sa tubig pero hindi ko maalis ang sarili ko sa katawang ito? Sa totoo alam ni Dream ang tungkol dito. Ang emisaryo ng kamatayan na ito ang tunay na kapitbahay ni Kang Haram at ang katawang ito ay sa kapatid niya. Dahil hindi mahanap ang katawan ng kuya, hindi na alala ng emisaryo kung sino siya. Pero hindi sasabihin ni Dream ito sa kanya, sasabihin lang niyang hindi niya rin alam kung bakit. Dinadala ng salarin ang girlfriend ni Han Mugang sa lumang bodega at walang awang binubugbog siya. Ang misteryosong tao na may relong butterfly ay gusto ng lalaki na hanapin si Beck. Buhay dapat makita, patay dapat makita ang bangkay. Kinabukasan nakaayos ng elegante si Beck para hanapin si Kang Haram pero bigla napansin niyang hindi na siya makakapag-teleport. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Dream tungkol sa side effect. Nasa oras na iyon, hindi mo na basta-basta magagamit ang teleportation. Hindi makakapag-teleport. Alam mo Dream, dahil unti-unti ka nang nagiging tao. At ang tao ay hindi makakapag-teleport, ang salarin sa harap ay nagmamasid. Nagulat nang makitang buhay pa rin si Beck. Hindi makakapag-teleport si Black, kaya naglakad na lang siya papunta sa bahay ni Kang Haram. Pagkatapos nahanap niya ang susi sa bulsa. Bigla niyang naintindihan kaya balak niyang hanapin ang sasakyan ni Hanmu. Gang para puntahan si Kang Haram, ilang sandali pa sa wakas. Nahanap niya ang sasakyan ng tao. Mabilis siyang sumakay para hanapin si Kang Haram. Akala niya alam niya kung paano magmaneho ng sasakyan pero hinintay niya ang susi bago mahanap ang paraan para buksan. Pero pagkatapos talagang nakakabigla, hinubad ng binata ang sunglasses ng babae. Biglang nakita ang eksena ng kanyang kamatayan, natakot si Kang Haram at hindi alam ang gagawin. Tiningnan ng binata ang relo at sinabing malapit na siyang mahuli kaya mabilis siyang umalis, gusto siyang habulin ni Kang Haram para sabihin ang tungkol sa itim na anino pero bigla niyang nakita sa likod ng mga estudyante. Lahat sila ay may itim na anino, ibig sabihin mamamatay silang lahat. Lumapit ang binata kay Kang Haram at tinanong kung saan siya, hindi komportable pero hinilalang ni Kang Haram ang kamay niya. Sinabing bukas huwag kang manood ng scene. Tinanong ng binata, sinong bukas ang sinasabi mo? Yung plano nating manood bukas. Biglang naint ni Kang Haram na bukas may mangyayari sa kanila kaya mabilis niyang pinigilan siya na huwag pumunta. May ibang estudyante na sumigaw sa kanya, hindi ka ba sasama, mahuli na tayo, huwag kang pupunta. Binawala ng binata ang sinabi ni Kang Haram na huwag siya payagan, hindi mayaman ang magulang niya. Kaya ibinenta nila kahit ang singsing sa kasal para makabili ng tiket sa scene para sa anak nila tulad ng mga kaibigan. Pero dahil doon nagkahiwalay sila ng landas ng yin at yang tulad ng hinulaan ni Kang Haram. Kinabukasan gumuho ang sinihan, 300 estudyante walang nakaligtas. Dumiretso ang magulang ng binata sa lugar ng insidente. Tinanong kung nasa listahan ng mga namatay ang anak nila. Pero nakakagulat, wala ang pangalan niya sa listahan. Humanga ang magulang niya pero bago pa sila matuwa, kinuha ng pulis ang isang kahon mula sa sulok. At sinabihan silang kumpirmahin kung kamay ba ito ng anak nila. Nang buksan ng tatay ang kahon, hindi na nakayanan ng nanay, kamay nga ng anak nila ang nasa loob. Dahil may suot itong singsing ng nanay na tinubos niya. Hindi nagtagal pumunta ang mga magulang ng mga namatay na estudyante sa gobyerno. Hiniling na imbestigahan ang malagim na pagkamatay ng 300 estudyante. Pero wala roon ang pinuno. Naririnig na namatay siya sa aksidenteng trapiko, kaya natapos na lang doon ang kaso. Pagkatapos lumaki aksidenteng nabangga ni Kang Haram ang isang matanda. Naramdaman niyang papatayin ang matandang ito nang maisuot na relong butterfly pero hindi niya alam na siya ang tatay ng batang lalaki noon. Pagkatapos pumunta siya sa chairman, aksidenteng itinulak ng boss si Kang Haram at nabangga ang chairman. Naramdaman niyang mamamatay ang chairman dahil sa may suot na relong butterfly. Nahugutin ang briefing tube para malaman kung sino iyon, dinala niya si Beck sa bahay ng matanda.
Natagpuan ni Kang Haram ang isang larawan sa mesa at nalaman na ang matanda ay tatay ng batang lalaki noon. Pagkatapos hinanap nila ang matalik na kaibigan ng matanda at tinanong kung nakita niya kamakailan ang matanda. Sinabi ng kaibigan na mula 15 taon na ang nakalipas pagkatapos ng pagguho na pumatay sa 300 estudyante. Hindi na niya nakita ang kaibigan niya. May nangyari ba sa kanya? Wala po sa ngayon, wala pang problema. Sinadya ni Black na ihulog ang tasa sa paa ng lalaki. Mabilis nitong hinubad ang sapatos at pinalitan ang medyas. Sinabi ni Black na nagsisinungaling siya dahil pareho ang bakas ng sapatos niya. Sa bakas na naiwan sa kama ng matanda, biglang napansin ni Kang Haram na kilala niya ang tatay ng boss niya. Kaya sobrang kahina-hinala rin siya, kaya nakaabang sila sa labas ng pinto. Sa wakas lumabas na ang lalaki. Nagpa siya silang sundan siya at nakitang pumasok siya sa isang fila. Para kumpirmahin kung siya ang salarin. Kailangan nilang hanapin kung may relong butterfly siya. Sinabi ni Black kay Kang Haram na maghintay sa sasakyan habang siya ang mag-imbestiga nang pumasok si Black. Maingat niyang sinuri ang kwarto. Sa wakas natagpuan niya ang relong butterfly na suot ng salarin na nakalagay sa kabinet. Pero siya ba talaga ang salarin? Hindi ko pa nakitang emisaryo ng kamatayan na mahilig sa kalinisan ng ganito. Nakipaglaban si Beck sa mga langaw sa bahay ng suspect. Pero swerteng na aksidenteng nahulog ang ebidensya ng krimen ng lalaki. Mabilis na sinuri ni Kang Haram at nalaman na ito ang ebidensya na nagpapatunay na kinuha niya ng mag-isa ang pera ng suporta. Hininala ni Kang Haram na ito ang dokumentong hinintay ng matagal ng matanda. Kaya pinatay niya ang matanda. Pagkatapos dinakip nila ang lalaki at pumunta sa ospital para kumpirmahin kung ang matanda kanina ay ang maisuot na relong butterfly. Biglang nakita ni Beck ang isang truck at ito ang mismong sinakyan ng matanda. Pagkapasok ni Kang Haram nakita ni Beck na lumabas ang matanda. Kasama ang dalawang emisaryo ng kamatayan sa likod na alala niya ang nangyari sa bahay ng matanda. Pagkatapos malaman sinugod siya ng matanda pero mas mabilis si Beck. Binagsak niya ito. Tinanong ni Beck kung sa kanya ba ang relong iyon. Pero sinabi lang ng matanda na ninakaw niya ito lumalabas noon. Pumasok siya sa bahay ng tatay ng batang lalaki para hanapin ang relo. Mamahaling ito para matuklasan ang tunay na salarin. Sinundan ni Beck ang lalaki gamit ang sasakyan habang nakita ni Kang Haram ang itim na anino sa tabi ng chairman. At nakita niyang papatayin ang chairman ng may suot na relong butterfly. Hinawakan niya ang itim na anino, ngayon lang niya nalaman na hindi ang matanda ang salarin. Kung hindi ganoon ang tatay ng batang lalaki ay maaari mapatay ng salarin anumang oras tumakbo si Kang Haram para tingnan ang kamera. Nakita niyang pareho ang damit ng lalaki sa hinintayan niya kahapon si Beck. Sumunod sa tatay ng bata papuntang bodega at nakita siyang kinikidnap ang isang tao na may dalawang emisaryo ng kamatayan sa tabi. Naalala ni Beck ang sinabi ni Kang Haram kagabi. Kuya, nakita ko ang itim na anino habang patay ang ilaw. Parang kinidnap ang tao at nakatali sa upuan hindi makagalaw. Sumabog pa ang lugar na iyon, lumalabas na nabangga ni Kang Haram ang taong ito. Sa tabi ng matanda ay may tambak na pampasabog. Pagkatapos sinundan ulit ni Black ang lalaki pero natuklasan siya nito. Nang malaman na pulis si Black, hininala ng matanda na ipinagbigay alam siya ng kalaban sa pulis. Pero paano matatakot ang isang emisaryo ng kamatayan sa isang tao na nakatutok ng kutsilyo sa kanya? Mabilis na idiniin ni Beck ang matanda sa pader at itinulak siyang pabagsak. Ngayon lang nakita ng matanda ang relong butterfly na nahulog sa sahig. Pumunta si Kang Haram sa nanay ng batang lalaki, nakita rin ang itim na anino, balak niyang hawakan ito. Pero itinulak na ng doktor ang nanay para sa pagsusuri, aksidenteng nahulog ang frame ng larawan sa mesa si Kang Haram. Umupo para tingnan, nakita niya na may larawan doon. At ang larawang ito ay ng may-ari ng sinihan noon. Tinanong ni Black kung kanino ang relong iyon. Sinabi ng matanda na ang relo ay isinuot ng anak ng may-ari ng sinihan pero ang salarin na nagsuot ng relong iyon ba talaga ang gumawa ng ganoong karumaldumal na bagay? Nakita ng batang babae ang itim na anino sa likod ng mga estudyante, kinabukasan gumuho ang sinihan. Namatay lahat ang 300 estudyante. Umiyak ng husto ang mga magulang nila, gusto ng hustisya para sa mga anak. Hindi inaasahan na namatay ang may-ari ng sinihan sa aksidenteng trapiko ang nanay ng isang estudyante. Nakita ng nanay na hindi pinapansin ng gobyerno ang bagay na ito. Kaya naisip niyang nagpapanggap lang na patay ang may-ari ng sinihan para makatakas sa krimen, kaya siya kinuha ang pera ng kabayaran at pumunta sa ibang bansa para hanapin siya. Pero siniraan siya ng mga tao, pagkatapos ay sumakay siya ng eroplano papuntang ibang bansa. Umupo siyang kumakain ng tinapay sa gilid ng kalsada, tinitingnan kung may kamukha ng may-ari ng sinihan pero palaging nadidismaya. Pagkatapos nagtrabaho siya bilang kasambahay para sa pangalawang asawa ng lalaki, sigurado siyang pupunta ito roon. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas hinintay niya ang araw na ito, kinuha niya ang kamera para kumuha ng ebidensya. 15 taon pagkatapos kinidnap ng biktima ang anak ng lalaki pero nahuli siya ni Beck sa akto ang lalaki. Ay ikinuwento ang nangyari sa nakalipas na 15 taon at sinabing ang mga pampasabog sa mesa ay peke lang. Inilabas niya ang kidnapping sa broadcast para mapilitan ang may-ari ng sinihan na magpakita. Sa huli sumang-ayon si Beck sa paraan ng lalaki. Nang makitang bumaba ang pagbabantay ni Black, binigyan siya ng lalaki ng electric shock hanggang sa nawalan ng malay. Pagkatapos lumabas ang lalaki sa screen ng buong lungsod, ibinunyag na buhay pa ang may-ari ng sinihan, nakita rin ito ni Kang Haram. Hinintay nila ang lokasyon kung saan kinidnap ng lalaki ang anak ng may-ari ng sinihan, si Kang Haram. Ikinuwento sa boss ang nakita niyang eksena. Sinabi ng boss na sa kalsada sa tabi walang dumadaang sasakyan. Nag-isip sandali ang lalaki. Sa wakas natagpuan nila ang bodegang iyon, kaya mabilis silang pumunta roon. Hinintay ng tatay ng biktima ang may-ari ng sinihan pero hindi ito dumating. Kaya pinindot niya ang pampasabog at pinindot rin ng misteryosong tao ang pindutan. Nakita ng boss na nasa panganib si Kang Haram, mabilis siyang pumunta para protektahan siya pero natamaan ng bato sa ulo.
Nabasag ang lahat ng salamin, sumiklab ang malaking apoy pagkatapos nagising sila. Naalala ni Kang Haram na nasa panganib ang anak ng lalaki, pero ang paa ng boss ay nakakulong sa mga bato. Nagising rin si Beck, nakitang sumabog na ang lugar. Tumakbo si Kang Haram sa lugar ng anak ng lalaki. Nakitang hindi na siya humihinga nang tanggalin niya ang hood, hindi inaasahan na nanay ito ng biktima. Natakot ang tatay ng biktima, hindi niya maintindihan malinaw na peke ang pampasabog. Paano sumabog ito? Lumalabas na ang misteryosong tao ang nasa likod ng plano na palitan ang peke ng tunay. At siya rin ang nagpalit ng nanay ng biktima sa anak ng lalaki. Pinatay niya ang nanay ng biktima at ipinakita pa ito sa tatay ng biktima. Nagsisi ng husto ang lalaki nang makitang patay na ang asawa niya. Ngayon lang dumating ang pulis, itinutok ang baril sa kanya. Ngayon ayaw na rin niyang mabuhay, bago mamatay balak niyang pindutin ang pindutan. Ipinasa niya ang larawan ng anak ng may-ari ng sinihan kay Black, pagkatapos ay namatay sa sakit at pagsisisi. Tumayo si Black sa mataas na lugar at ibinunyag na buhay pa ang may-ari ng sinihan. Kumalat ang imahe ng lalaki sa buong bansa. Napuno ng larawan niya ang Seoul, nagpanggap siyang patay, pagkatapos ay idineklara ng gobyerno na buhay pa siya. Kumalat ang warrant of arrest sa buong bansa. Nakita ng kaluluwa ng mga magulang ng biktima ang eksenang ito, yumuko sila bilang pasasalamat kay Black. At sumunod sa emisaryo ng kamatayan papuntang underworld, balak tumakas ng may-ari ng sinihan. Pero pinatay siya ng misteryosong tao, nakita ni Han Mugang na may dalawang emisaryo ng underworld na sumusunod ng handa nang umalis si Kang Haram. Niyakap siya ni Mugang. Sa aksyong ito ni Mugang, medyo naguluhan si Haram. Naisip ni Mugang na hindi niya maaaring hayaang makahadlang si Haram sa trabaho ng mga kasamahan niyang emisaryo ng underworld. Pagkaalis ni Yang Hee, binitawan niya si Haram. Sa oras na ito si Haram nakakita ng itim na anino ng kamatayan sa likod ng batang babae. Kaya lumapit siya at hinawakan ang itim na uso. Lumalabas na may nagbuhat sa batang babae at tumalon mula sa gusali para magpakamatay. Sa oras na ito dumating ang nanay ng batang babae. Lumapit si Haram at muling hinawakan ang itim na uso. Lumalabas na ang nanay ang nagbuhat sa anak at tumalon para magpakamatay. Ang aksyong ito ni Haram ay nagpabigat ng loob kay Mu. Gang napansin ni Yang Hee na empleyado si Haram ni Mansu. Ikinuwento niya kay Haram na nilinlang siya ni Mansu at sinaktan noong Halloween. Pagkatapos hinintay ni Haram ang boss niya. Pagkakita, lumapit siya at sinampal si Mansu, pagkatapos ay sinisi siya kung bakit niya sinaktan si Yang Hee noong araw na iyon. Sa oras na ito nakita ni Mansu sa screen ang balita tungkol sa pang-aabuso niya sa babae. Na nagpanganga sa kanya, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Balak hilahin ni Haram si Mansu para sumuko, pero si Mansu ay sinabing hindi niya ginawa iyon. Pagkatapos bumalik si Mansu sa kumpanya, hinintay siya ng mga reporter. Tumayo siya sa harap ng media at idineklara na siniraan siya ni Yang Hee. At sinabing siguradong parurusahan niya ito ng nararapat. Habang naglalakad ang batang babae sa kalsada, tinawag siyang aswang ng kaklase, kaya umiyak siya. Nakita ni Yang Hee na binubuli ang anak niya, lumapit siya para aliwin ito. Sinabi nilang parehong aswang ang nanay at anak, pagkatapos sinila ni Yang Hee ang batang lalaki para humingi ng tawad sa anak niya. Sa oras na ito dumating ang nanay ng batang lalaki, lumapit siya at itinulak si Yang Hee sa lupa. Nanay ka nga pero wala kang kwenta. Anong ginagawa mo, sinungaling ka lang? Ano nang sinasabi mo? Babae kang may anak na pero sinisiraan mo pa ang iba na ng abuso sa'yo, sigurado ako. Kahit asong dumaan ay tatawa sa'yo nang umalis ang nanay ng bata. Hinila ni Yang Hee ang buhok niya pagkatapos nagsimula ang labanan ng dalawa. Tumakbo ang batang babae kay Mugang, hiniling na iligtas ang nanay niya. Tulungan mo ang nanay ko please, binigyan pa siya ng tanging lollipop niya. Pero hindi pa rin siya tinulungan ni Mugang na may pusong bakal. Sandali lang hinintay ni Yang Hee ang abogado, binigyan siya nito ng kasunduan sa settlement. Basta pipirmahan niya iyon, makakatanggap siya ng 1 bilyon. Tiningnan ni Yang Hee ang nilalaman ng papel. Hiniling ng kasunduan na aminin niyang siya ang nang-akit kay Mansu. At sabihing ang mga sugat sa katawan ay ginawa niya sa sarili. Pero hindi tinanggap ni Yang Hee ang pagtatago ng katotohanan. Nagpa siyang humingi ng tulong sa publiko at media para linisin ang pangalan niya. Pero sinabi ng abogado ng diretsyo na makukulong siya. Pagkatapos ginamit pa ang anak niya para takutin siya. Hindi inaasahan na narinig ng batang babae ang lahat ng ito. Kinabukasan hinintay ng bata si Mansu at hiniling na patawarin ang nanay niya. Huwag mong ikulong ang nanay ko. Isinulat ng bata ang pangalan niya sa kasunduan sa settlement. Pero hindi pa rin siya pinatawad ni Mansu. Dahil hindi niya alam na hinintay ng abogado si Yang Hee para sa kasunduan. Kaya tinawagan niya at sinermonan ng husto ang abogado. Pagkatapos hinintay niya ang mga kaibigan na dumalo sa Halloween party noong araw na iyon. Pero narinig rin nila na pumasok siya sa kwarto ni Yang Hee. Pagkatapos hinintay niya si Leo para magtanong tungkol dito. Sinabi ni Leo na nakita niyang tumalon si Yang Hee mula sa mataas na palapag. Sa likod bahay puno ng sugat ang katawan niya, malabo rin niyang nakita ang isang tao sa itaas. At ang taong iyon ay puno ng glowing green paint. Ikaw yon, Mansu, dahil hindi naalis ni Yang Hee ang paratang sa kanya. Kaya nag-iwan siya ng huling salita sa rooftop. Pagkatapos inihanda niyang buhatin ang anak niya at tumalon mula roon. Ano ang nagtulak sa kanya na gawin ang ganitong ekstremong bagay? Ilang araw lang ang nakalipas, pinilit siya ng mayamang amo sa sexual na laro, kaya tumalon siya mula sa mataas na palapag. Puno ng sugat ang buong katawan niya. Gusto niyang gamitin ang media para makuha ang hustisya. Pero sinalubong siya ng protesta ng mga taong hindi nakakaunawa. Binato pa siya ng itlog ng mga tao. At tinawag siyang aswang, sinabi nilang siniraan niya ang mayamang amo para sa pera. Bakit ganito ang ginagawa ninyo sa akin? Dahil hindi siya naawa ng mga tao, nagpa siyang tumalon sa gusali. Sa oras na ito dumating sina Haram at Mansu, lumuhod siya sa harap ni Yang Hee. Inamin na pinilit niya si Yang Hee at hiniling na huwag siyang mag-isip ng masama.
Pupunta siya para sumuko na wala agad ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Yang Hee. Nakita ito ni Haram. Tinignan ni Yang Hee ang sugat sa liig ni Mansu, hindi siya iyon. Ang nakipagtalik sa kanya noong araw na iyon ay hindi si Mansu, dahil iniwan niya ang sugat sa liig ng lalaki sa kanang bahagi sa oras na ito. Nalaman ni Mansu na lasing siya noong araw na iyon at hindi niya ginawa iyon. Sinungaling ang lalaking iyon. Sa mismong sandaling ito nakita ulit ni Haram ang itim na anino ng kamatayan sa likod ni Yang Hee at Mansu. Ibig sabihin malapit nang mamatay ang dalawa. Kaya hinawakan ni Haram ang itim na usok, hinawakan ni Mansu ang kamay niya at hiniling kay Haram na alagaan si Yang Hee. At siya naman ay hahanapin ang katotohanan tungkol dito. Pagkatapos dinala ni Haram si Yang Hee sa presinto dahil iyon lang ang paraan para maprotektahan siya. Hiniling ni Haram kay Mugang na protektahan si Mansu dahil nakita niya ang itim na anino ng kamatayan sa likod niya. Sinabi niya rin kay Mugang na binigti ng misteryosong tao si Mansu. At ang gitnang daliri ng misteryosong tao ay naputol ng aso sa oras na iyon inatake ng hika ang batang babae. Walang nagawa si Yang Hee kundi magmakaawa kay Haram na pauwiin siya para kunin ang gamot. Sa oras na ito naalala ni Haram ang eksena ng pagpapakamatay ni Yang Hee sa bahay. Kaya nagpasya siyang bumalik sa bahay para kunin ang gamot para kay Yang Hee. Sa oras na iyon ginamit ng misteryosong tao ang lubid para bigtihin si Mansu at isinabit siya. Hindi inaasahan na nakita ito ng dalawang emisaryo, ng Underworld at ni Mugang. Sa ilang sandali hihinto na ang paghinga ni Mansu. Nakatayo lang si Mugang at nanonood dahil emisaryo rin siya ng Underworld kaya hindi siya makikialam sa buhay at kamatayan ng tao. Nang maisip ng misteryosong tao na nagtagumpay siya, tumalikod siya para umalis. Pero hinintuan siya ni Mugang pagkatapos nagsimula ang labanan nila ng misteryosong tao. Sa oras na ito maingat na tinignan ni Mugang ang lalaki. Lumalabas na hindi siya ang misteryosong tao na nawala ng gitnang daliri. Sinulyapan niya ang sausage sa tabi, nalaman niyang mali ang nakita ni Haram. Sinamantala ng misteryosong tao ang pagkakataon, sinipa ng malakas si Mugang hanggang natumba pagkatapos mabilis siyang umalis. Balak habulin ni Mugang pero hinintuan ni Mansu gamit ang paa sa liig niya, hiniling niya kay Mugang na iligtas siya. Sa oras na ito napansin ni Mugang na buhay pa siya. Umupo ang dalawang emisaryo ng Underworld sa kama at tumawa ng malakas. Samantala hinintay ni Haram ang gamot sa bahay ni Yang Hee. Biglang lumitaw ang misteryosong tao sa likod niya. Naramdaman ni Haram ang isang bagay pero huli na. Ginamit ng misteryosong tao ang lubid para bigtihin siya. Sa ilang sandali nawala ng malay si Haram dahil hindi niya kinaya. Pagkatapos hinila ng misteryosong tao ang paa niya at kinalagad siya pagkatapos inilagay siya sa bato. Kinuha niya ang kutsilyo para gawing peking suicide scene si Haram. Sa kabutihang palad nagising si Haram sa tamang oras, kinuha niya ang showerhead at hinampas sa ulo ng misteryosong tao na nagpasugat sa kanya. Pagkatapos binuksan niya ang mainit na tubig at sinabuyan sa mukha ng misteryosong tao. Sa ilang sandali pinindot pa rin si Haram ng misteryosong tao sa tubig. Pagkatapos ng ilang minutong pagpupumiglas nawalan ulit ng malay si Haram dahil sa pagod sa oras na ito si Yang Hee. Umuwi at kinuha ang showerhead, hinampas ulit sa ulo ng misteryosong tao. Isa pang beses pagkatapos tinulungan niya si Haram na makaahon mula sa tubig. Lumalabas na pagkaalis ni Haram sa presinto. Hindi gusto ni Mugang na madamay si Haram sa gawain ng mga emisaryo ng Underworld. Kaya pinalaya niya ang mag-ina. Sa oras na ito nagising si Haram pero itinulak ng misteryosong tao ang bata at tumakas. Naramdaman ni Haram na delikado pa rin ang mag-ina. Kaya dinala niya si Yang Hee sa bahay ni Mugang. Sinabi ni Yang Hee na ang lalaking nanggahasa sa kanya ay may amoy ng mugwort. At naalala ni Haram na noong Halloween ang pamangkin ni Mansu na si Oh Sang-min ay may ganoong amoy rin. Kaya pumunta si Haram sa kwarto ng ospital ni Sang-min. Nakita niya ang gasgas sa liig ni Sang-min. Nagawa ng kuko. Sa oras na ito naintindihan ni Haram na si Sang-min ang may kagagawa ng lahat. Inhinanda niyang dakpin si Sang-min para sumuko. Samantala umuwi si Mugang at napansin na nawala ang soul orb niya. Kaya tinawagan niya si Haram para magtanong tungkol dito. Bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Nasa kwarto ng ospital ang boss ako. Nahuli ko na ang nang atake kay Yang Hee, sobrang hindi ka panipaniwala ang nangyari. Pagkatapos narinig ni Mugang ang sigaw ni Haram, napansin niyang nasa panganib siya. Kaya ginamit niya ang teleportation para makarating sa kwarto ng ospital ng boss. Nakita niyang nahulog ang telepono ni Haram sa sahig pero nawala na siya ng walang bakas. Dinala ni Sang-min si Haram sa liblib na lugar. Pagkatapos tinawagan niya ang tatay niya para humingi ng tulong. Lumalabas na ang pagpaparatang kay Mansu ay plano ng tatay niya na tuklasan ni Mugang ang plate number ng sasakyan ni Sang-min sa Kissi. Pagkatapos bumalik siya sa presinto at hiniling sa mga kasamahan na suriin ang lahat ng tea sa kalsada. Sa wakas natagpuan nila ang lokasyon ng sasakyan ni Sang-min. Hinintay pa rin ni Sang-min ang tatay niya. Nakita niyang papalapit ang sasakyan at akala niya ang tatay niya na iyon. Ngunit nang tignan niya ulit ng mabuti, si Mugang ang nasa sasakyan kaya tumakbo siya. Mabilis na hinabol ni Mugang si Sang-min na bangga ang mga hadlang sa gilid ng kalsada. Pagkatapos nagsimula ang kapanapanabik na karera ng sasakyan, sinubukang habulin ni Mugang ang sasakyan sa harap. Pero paulit-ulit siyang hinintuan ni Sang-min nang makita ang sitwasyon. Napilitan si Mugang na banggain ang likod ng sasakyan sa harap. Pagkatapos ng ilang banggaan, biglang bumukas ang trunk ng sasakyan sa harap. Sa oras na ito nakita ni Mugang si Haram sa loob ng trunk. Para sa kaligtasan ni Haram, itinigil niya ang pagbangga. Binilisan ni Mugang ang takbo para makasabay sa sasakyan. Sa harap sininyasan si Sang-min na itigil ang sasakyan. Pero hindi nakinig si Sang-min sa kanya, kaya muling nilalaro ni Mugang ang pagbangga sa kanya. Sandali lang may lumitaw na hadlang sa harap, mabilis na tinapakan ni Mugang ang preno. Habang ang gulong ni Sang-min ay tumama sa bato, dahilan para si Haram na nasa trunk ay mahagis palabas ng sasakyan. Nilalaro ni Sang-min ang roller coaster nang mag-isa, mabilis na tumakbo si Mugang sa tabi.
Paulit-ulit na tinawag si Haram para magising. Samantala kinuha ni Sangmin ang pala sa lupa, sa wakas nagising rin si Haram. Humanga rin si Mugang ng mahaba-haba pagkatapos ng matagal na pag-aalala. Pero sa tamang oras na iyon, galit na lumapit si Sangmin nang may ganap na galaw. Hinampas niya ng pala ang ulo ni Mugang. Pagkatapos kinuha ulit ni Sangmin ang bakal sa lupa. Mga hinintay ninyo akong harapin. Alam niyo ba kung sino ako? Mabilis na tinakpan siya ni Haram para sa kanya sa mapagpasyang sandali. Hinawakan ni Mugang ang bakal. Sa oras na ito narinig ni Sangmin ang tunog ng sasakyan ng pulis. Napansin niyang wala na siyang takas. Nawala ng malay ang emisaryo ng Underworld. Hindi nagtagal dinala si Sangmin sa interrogation room. Inamin niya na lasing siya noong gabi ng Halloween at wala siyang naalala tungkol sa pagkakalagkad sa babaeng iyon. Ang pag-atake kay Mugang ay para sa napagtatanggol. Kinuha rin ng abogado ni Sangmin ang medical record ng batang mayaman tungkol sa mental health. Sinabing hindi normal ang kanyang isip at hindi pa siya menor de edad at ito rin ang unang pagkakasala niya. May koneksyon ang tatay niya sa gobyerno at maraming makapangyarihang tao. Kaya pansamantalang kinulong si Sangmin para sa isang taong pagmamasid sa Korea. Sa panahong ito bawal siyang umalis ng bansa. Sa gabi umuwi si Manso para hanapin ang alagang aso. Sa oras na ito lumitaw ang dalawang bodyguard. Sa harap niya dinala nila siya sa harap ng kuya niya. Pagkatapos dinala ng kuya niya ang alagang aso ni Manso sa lugar na ito. Balak patayin ang aso sa harap mismo ni Manso. Sa oras na ito lumuhod si Manso sa harap ng kuya niya. Hiniling sa kuya na patawarin ang aso. Mali ako, saktan mo na lang ako. Dapat kitang saktan, hindi ba? Sinunod ng kuya, binugbog ng husto si Manso. Sa mismong oras na iyon para protektahan ang amo, kinagat ng aso ang kuya. Sandali lang nakatakas ang kuya sa atake ng aso. At ginamit ang golf club para patayin ang alagang aso mula nang mamatay ang nanay ni Manso. Ang aso ang tanging sandalan niya sa buhay. Pagkatapos kinuha ng kuya ang dokumento ng pag-abandona sa mana ng Wang East Group. Hinawakan ng kamay ni Manso at ipinindot ang fingerprint niya roon. Samantala tinatamasa ng batang mayaman ang makulay na video. Kinabukasan nang magising siya napansin niyang nasa airport lobby siya at hawak niya ang pasaporte niya. Kinunan siya ng litrato ng mga Koreano sa paligid gamit ang cellphone. Mabilis niyang hinintay ang telepono. Sa wakas sa loob ng maleta aksidenteng nahulog ang puting pulbos. Agad napansin ng mga tao kung ano iyon. Ang taong ito ay pamangkin ng Wang East Group. Hindi pa rin niya napapansin. Ang bigat ng sitwasyon iniulat ng balita na sa maleta ng batang mayaman. Maraming puting pulbos. Mabilis na dinakip ng pulis si Sangmin lumalabas. Lahat ng nangyari kagabi ay nakita ni Mugang. Pagkatapos lihim siyang pumasok sa kwarto ni Sangmin. Napakamaawain ng bansang ito sa mga menor de edad at sa mga mayayaman. Gayunpaman habang natutulog ng mahimbing ang batang mayaman natagpuan ni Mugang ang pasaporte at puting pulbos sa kwarto. Pagkatapos dinala niya ito sa airport lobby. Pagkatapos nagsuot ng maskara at umalis ng may ganap na elegance. Sa parehong oras ang lupa ng sinehan ng Mujin na gumuho noon ay muling itinayo bilang matayog na gusali. Habang ginagawa na tuklasan nila ang isang bangkay, ang kasamahan ni Mugang na emisaryo rin ng Underworld ay biglang naging itim na uso. Pero ano ang koneksyon ng emisaryo ng Underworld sa bangkay sa construction site? Sa construction site na ginagawa hindi alam ng operator ng makina kung ano ang nabangga sa ilalim ng lupa na biglang huminto. Mabilis na bumaba ang dalawa para tingnan. Natuklasan nila ang isang bangkay sa ilalim ng lupa na nagpatakot sa kanila, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa parehong oras bumalot ang itim na usok sa kasamahan ni Mugang na emisaryo ng Underworld. Hindi rin niya maintindihan kung bakit nangyari ito sa kanya. Sandali lang. Naging ibang anyo siya. Bakit biglang naging ganito ako? Sinabi ni Officer Park sa kanya na kapag natagpuan ang bangkay, babalik ang emisaryo sa orihinal na anyo. Ang bangkay na ito ay ng estudyanteng si Sudong, na namatay sa pagguho ng sinehan ng Mujin noon. Sudong, Diyos ko. Sudong, Diyos ko, asawa ko, ano na ang gagawin natin? Pagkatapos nagtipon ang mga tao para magprotesta sa harap ng gate ng Wang East Group. Tinutulan nila ang pagpapaunlad ng Wang East Group sa lupa ng sinehan ng Mujin. Noon dahil sa tingin nila ito ay malas na lugar. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Omanho ng Wang East Group, hindi siya mapakali. Samantala kakauwi lang ni Haram. Hinintay ng nanay niya sa harap ng bahay ng matagal na. Tinanong ng nanay si Haram kung nakita niya ang itim na anino ng kamatayan sa stepfather niya. Sinabi ni Haram na nakita niya, pero ayaw niyang iligtas ang walang kwentang stepfather na iyon. Sinabi ng nanay na hindi pwede mamatay ang stepfather. Dahil ang kapatid ni Haram na may sakit sa dugo ay nangangailangan ng bone marrow ng stepfather para mabuhay. Noon may pera na para sa operasyon ang kapatid. Hindi inaasahan na dinala ng stepfather ang pera sa sugal at natalo, pero galit pa rin si Haram sa stepfather. Sinabi niya sa nanay na hindi niya talaga ililigtas ang stepfather sa harap ng pagtanggi ng anak. Tahimik lang ang nanay na nagtitiis ng umuwi si Haram para kumain. Tiningnan niya ang nilutong itlog sa walo. Biglang naalala niya na walang kasalanan ang kapatid niya. Kaya nagpasya siyang iligtas ang stepfather. Nagsuot siya ng sunglasses at pumunta sa gate ng ospital. Pagkatapos tinanggal niya ang salamin at tama nga ang hinala. Lumitaw ang itim na anino ng kamatayan sa katawan ng kapatid niya. Kaya hinintay niya ang stepfather balak hawakan ang itim na anino ng kamatayan. Nang umalis na ang stepfather sakay ng sasakyan, napilitan si Haram na tumawag ng taxi para habulin. Pero hindi inaasahan na muling humiram ng pera ang stepfather sa mga usyurero para magsugal. Naging tauhan ang stepfather ng grupong ito para makahiram ng pera. Nang sundan ni Haram ang stepfather, nakita niya ang itim na anino ng kamatayan sa likod ng grupo. Hindi rin niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi inaasahan na naroon din si Mugang.
Pagkatapos nagmaneho sina Mugang at Haram para habulin ang grupo. Hindi inaasahan. Nakasalubong nila sa daan ang kapitan ng criminal police. Hinila agad ng kapitan si Mugang palabas ng sasakyan na pilitan si Haram na magpatuloy sa paghabol. Sa oras na ito nagsimula ng makipaglaban ang grupo ng mga tauhan sa mga tao. Ang grupo ng mga tauhan ay tinawag ni Oman Ho mula sa Wang Es Group. Habang ang mga tao ay naroon para pigilan ang Wang Es Group sa pagpapaunlad ng lupaing iyon. Nakita ni Haram ang itim na anino ng kamatayan na gumagapang sa grupo ng mga tao. Kaya lumapit siya para pigilan sila pero itinulak siya pabagsak sa lupa. Naramdaman niyang masusunog sa apoy ang grupong ito. Pagkatapos nakita niya ulit ang stepfather niya. Naramdaman niyang namatay ang stepfather para iligtas ang isang bata. Sa oras na ito tumakbo si Mugang papunta. Nakita niyang may mga emisaryo ng kaluluwa sa paligid ng grupo kaya mabilis siyang tumakbo para protektahan si Haram. Sa oras na ito ang matandang lalaki ay pumasok na sa loob ng pansamantalang bahay. Walang nakakaalam na may misteryosong tao na nagbuhos ng gasolina sa paligid ng bahay pagkatapos lihim na kinuha ang lighter mula sa bulsa at sinindihan ang papel. Pagkatapos itinapon ang papel sa lugar na binuhusan ng gasolina, nagsimulang magliyab ng husto ang pansamantalang bahay. Habang ang misteryosong tao ay tahimik na umalis sa lugar ng walang bakas. Sa oras na ito nakita ni Haram ang makapal na itim na usok na umaakyat, mabilis siyang tumakbo roon. Lumapit ang kapitan ng pulis at binaril ang isang putok sa langit. Sa oras na ito tumigil ang grupo ng mga tauhan at mga tao sa pakikipaglaban. Tumakbo si Haram sa pansamantalang bahay. Nakita niyang nakalock ang malaking pinto gamit ang kandado. Sino ang gumawa nito? Ano nang gagawin ko? Nakakabigo talaga, may tao ba rito? Binasag ng matandang lalaki ang salamin ng bintana. Tinignan ni Haram sa loob at nakita ang mga bata na puno ng itim na anino ng kamatayan na gumagapang sa kanila. Sa oras na ito nakita ni Mugang ang usok mula sa malayo, mabilis siyang tumakbo roon. Kinuha ni Haram ang bato para basagin ang kandado pero parang walang epekto. Nakita ni Mugang ang pansamantalang bahay na puno ng mga emisaryo ng kaluluwa sa itaas. Tulungan mo ako rito, tulungan mo ako. Pero emisaryo rin siya ng underworld, hindi siya maaaring makialam sa gawain ng tao. Kung hindi itatapon siya sa ika-negatibo 18 na antas ng underworld at ipiprito sa kumukulong mantika. Sa oras na ito naalala niya ang sinabi ng tatay ni Sim Chon sa kanya. Ang mga batang nawalan ng magulang ay tinuturing na ulila. Pero ang mga magulang na nawalan ng anak, ano ang tawag sa kanila? Dahil masyadong nakakatakot iyon, wala lang. Kaya nagpa siyang lumapit para iligtas ang mga bata. Itinulak niya si Haram sa gilid. Pagkatapos ginamit niya ang buong lakas para baluktutin ang mga bakal sa bintana. Pagkatapos isa-isang binuhat niya ang mga bata palabas. Sa oras na ito dumating ang kapitan ng pulis at ang mga magulang. Ginamit niya ang baril para sirain ang kandado at ilang bata ang naligtas sa tamang oras. Mabilis na tumakbo si Haram sa loob ng pansamantalang bahay. Sumisiklab ng husto ang bubong, sumunod si Mugang kay Haram, yakap ang bata sa kamay. Naramdaman na ito ang batang gusto iligtas ng stepfather niya. Pagkatapos dinala ni Mugang si Haram palabas ng ligtas pagkatapos ng insidenteng ito. Hiniling ni Haram sa stepfather na iligtas ang kapatid niya, nagpasalamat siya. Sa oras na ito tinawagan ni Oman Ho ang misteryosong tao, tinanong kung bakit nakalock ang pinto. Ang layunin niya ay takutin lang sila, mukhang may mastermind na gumagawa ng plano. Pasensya na, sino ba talaga ang naglock ng pinto at itinulak sila sa kamatayan. Nang dumating si Haram sa harap ng operating room ng kapatid niya, nakita niya wala ng itim na anino ng kamatayan ang kapatid, kaya medyo gumaan ang loob niya. Pagka-uwi ng batang babae mula sa paaralan, biglang nakita ang itim na usok sa likod ng tatay niya. Makapal na makapal hinawakan ng bata ang itim na anino ng kamatayan, malinaw na naramdaman na itinulak ng mamamatay na may tatoo ng gagamba sa kamay ang tatay niya mula sa matayog na gusali. Kagabi nakipaglaban ang tatay ni Haram sa mamamatay para iligtas ang bata. Hindi inaasahan na kaya niyang harapin ang mamamatay. Sa ilang sandali na pabagsak niya ang mamamatay. Pero nang ihanda siyang dalhin sa presinto, biglang sinugod na mamamatay mula sa likod ang tatay ni Haram at walang awang tinapos ang buhay niya. Pagkatapos itinapon pa ng mamamatay ang katawan niya mula sa matayog na gusali. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Haram ang bangkay ng tatay niya sa lugar ng krimen. Nakita niya ang matandang lalaki na may tatoo sa likod ng kamay. Nakilala ni Haram na siya ang pumatay sa tatay niya. Nang iulat niya sa pulis ang mamamatay, ay umalis na sa lugar ng krimen. Pagka-uwi sa bahay, dahil nakilala ni Haram ang tatoo ng gagamba sa kamay ng mamamatay, ginamit niya ang mainit na plansa para tanggalin ang tatoo niya. 25 taon pagkatapos hinintay ni Haram ang bahay ng hipag ng mamamatay. Sa oras na ito nakita niya ang itim na usok sa likod ng hipag. Hinawakan niya ang itim na anino ng kamatayan. Malinaw na naramdaman na pinatay ng bayaw. Ang babaeng ito, sinabi ko na sayo na patay na ang bayaw ko. Hinila agad ni Haram ang babae, papapatayin ka ng bayaw mo, tumakas ka na. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya kinuha niya ang telepono at tinawagan ang pulis. Sinabi niya sa pulis na may serial killer na balak magmalasakit rito. Sa oras na iyon dumaan ang sirang truck na may refrigerator. Naramdaman ni Haram na gumagawa ng krimen ang mamamatay sa bahay ng babaeng iyon. Kinuha niya ang upuan at umakyat sa loob nang pumasok si Haram sa bahay. Nakita niyang nakahiga na ang babae sa dugo. Sinuri niya kung may pulso pa ang babae pero malabo. Naramdaman na may sumusunod sa kanya, kaya kinuha niya ang fruit knife at lumapit. Nang hilahin niya ang kurtina, napansin niyang nawala na ang mamamatay, lumapit siya sa bintana. Nakita niyang aalis na ang mamamatay sa lugar na ito, kaya tumakbo siya pababa ng hagdan at lihim na sinundan ang mamamatay. Nakita niyang sumakay na ang mamamatay sa truck. Sinundan niya ito mula sa likod. Dumating ang sasakyan sa isang liblib na lugar na walang tao. Mabilis na kinuha ni Haram ang fruit knife mula sa bulsa.
Natutumba-tumba habang lumalapit sa harap ng truck para tingnan. Hindi inaasahan na nawala na ang mamamatay sa loob ng sasakyan. Walang bakas, biglang may malakas na kamay na hinila si Haram pabagsak sa lupa. Tumayo si Haram, hawak ang kutsilyo at itinutok sa mamamatay. Hayop ka. Kamu ang pumatay sa tatay ko, hindi ba? Alam ko na pinatay mo ang tatay ko. Pagkasabi, sinugod niya ang mamamatay. Pero hindi kalaban ni Haram ang mamamatay, sinipa niya ng diretsyo si Haram. Natumba siya sa lupa, kinuha ng mamamatay ang kutsilyo sa kamay ni Haram at itinutok sa lik niya. Sino ang tatay mo? Sinamantala ni Detective Kang Soo-hyuk ang pagkakalito ng mamamatay. Kinagat ng malakas ni Haram ang kamay ng mamamatay, mabilis niyang kinuha ang kutsilyo sa lupa. Handa nang muling umatake, dumating ang emisaryo ng underworld sa bahay ni Haram at natuklasan ang larawan sa ilalim ng lupa. Kinuha niya ito para tingnan. Sa larawan ay ang serial killer na si Wang Yongchon sa oras na ito. Napansin ni Mugang na hinintay ni Haram ang mamamatay na si Wang Yongchon, agad siyang gumamit ng teleportation papunta sa bahay ng hipag ng mamamatay. At nakita ang hipag na nakahiga sa dugo. Mabilis ding dumating ang kapitan ng pulis sa lugar. Natagpuan ng kasamahan si Wang Yongchon sa security camera malapit doon at si Haram ay sumusunod sa likod niya sa bisikleta. Naramdaman ni Mugang na nasa panganib si Haram. Kaya tinawagan niya si Haram habang hinintay siya, pero hindi niya masagot ang telepono. Sa oras na iyon, nakita niya ang sapatos ni Haram na nahulog sa lupa. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Haram. Pagkatapos nakita niya ang pulis na natuklasan ang isa pang crime scene, pumasok si Mugang sa loob at natagpuan ang telepono malapit sa dugo. Telepono iyon ni Haram. Sa ibang lugar, natuklasan ng emisaryo ng underworld ang soul orb sa basement ng ospital at ang orbi na ito ay kay Mugang. Binuksan niya ito at nakita sa loob si Haram. Pagkatapos hinintay ni Mugang si Haram sa ilalim ng malakas na ulan. Sa oras na ito, natanggap niya ang tawag lumabas na may resulta na ng at nakumpirma nila na ang ihigi sa pangalawang crime scene ay kay Haram. Kung ang isang tao na katulad ng kanyang katawan ay nawala ng higit sa 2 litro ng dugo, siguradong hindi na mabubuhay. Hindi mapakalmahan ang puso ni Mugang. Kaya bumalik siya sa pangalawang crime scene. Hinulaan ang posisyon ng kamatayan ni Haram, sinumpaan niyang siguradong mahuhuli niya ang mamamatay na si Wang Yongchon. Kinabukasan ng umaga, binuksan ni Mugang ang telepono ni Haram. Sa loob ay ang recording ng ulat ni Haram. Narinig niya ang isang truck na nangungulekta ng sirang refrigerator na dumaan. Kaya inihambing ni Mugang ang oras, pumunta siya sa labas ng crime scene. Gusto niyang ikumpara ang oras ng ulat ni Haram sa oras na dumaan ang truck kahapon. At hanapin ang driver ng truck makalipas ang ilang sandali. Dumating nga ang truck na nangungulekta ng sirang refrigerator. Kaya lumapit siya at tinanong ang driver, may nakita ka bang kahina-hinalang tao rito kahapon? Noong araw na iyon, aksidenteng nabangga ko ang isang refrigerated truck na nakapark. Labag sa regulasyon, pero kakaiba na alis na ang mga letra sa plate number ng sasakyang iyon. Tumawag ako ng ilang beses sa contact number sa truck, pero walang sumasagot sa kabilang linya. Kaya iniwan ko ang contact info ko, pero walang tumawag sa akin. Hiniling ni Mugang sa driver na ibigay ang numero ng telepono ng suspect sa truck. Pagkatapos sinundan ni Mugang ang numero ng telepono ng suspect at dumating sa bahay niya sa bodega. Natuklasan niya ang dugo sa sahig at ang dugo ay tumulo mula sa refrigerator. Binuksan niya ang pinto ng refrigerator pero wala siyang nakita sa loob. Pero nang tumalikod siya, nakita niya ang sapatos. Sa oras na ito, naalala niya ang isa pang sapatos ni Haram, kaya mabilis siyang tumakbo para tingnan. Natuklasan niyang hindi si Haram ang tao roon. Sa wakas, nakahinga ng mahina si Mugang. Sa oras na ito, ang mamamatay na si Wang Yongchon ay umuwi. Agad siyang sinugod ni Mugang at nakipaglaban. Pinilit niyang tanungin kung nasaan si Haram. Dadalhin kita sa bangkay niya, ang sabi nito ay nagpaiyak kay Mugang. Pagkatapos nagmaneho ang mamamatay kasama si Mugang para hanapin si Haram, hindi inaasahan na nabaliw si Wang Yongchon. Si Haram talaga ang nagpalasaksakin ng buong-buo ng pakiramdam ng pagpatay. Narinig ito ni Mugang, hindi niya napigilan ang pagsuntok kay Wang Yongchon ng ilang beses sa tamang oras na bangga ang sasakyan sa puno. Sa oras na ito, unti-unting nalilito si Mugang. Habang si Wang Yongchon ay kinuha ang martilyo at paulit-ulit na hinampas ang puso ni Mugang. Ito ang pinakawalang awang mamamatay na nakita ko. Hawak ang martilyo, hinampas niya ito ng paulit-ulit sa puso ng lalaki. Pagkatapos itinapon si Mugang sa ilang at nagmaneho palayo mag-isa. Si Leo ay kumukunan ng ECDO sa ospital. May misteryosong tao na nagbabantay sa kanya. Sa oras na ito, nakihalo ang mamamatay sa ospital. At ang target niya ngayon ay si Leo. Habang nagpapahinga si Leo sa restroom, dumating ang misteryosong tao roon. Pakikalmahan, lumipat ka sa katabing kwarto, may gagamit dito, sinabi niya. Napilitan si Leo na umalis dahil alam ng misteryosong tao na pupunta ang mamamatay para patayin si Leo. Nang umalis si Leo sa kwarto, pumasok ang mamamatay sa restroom. Ang hindi niya alam, hindi si Leo ang nasa kwarto. Nang handa na siyang umatake ng walang awa, hinawakan ng misteryosong tao ang kutsilyo sa kamay niya at hinila. Tinakpan ang mata. Sa oras na ito, pumasok si Mugang. Nagulat ang mamamatay. Dahil malinaw na pinatay niya na si Mugang. Tinanong ni Mugang kung nasaan si Haram, pagkatapos sinugod niya ang mamamatay at nakipaglaban. Pero sinamantala ng mamamatay ang pagkakataon para tumakas sa restroom. Hindi inaasahan na natuklasan siya ng pulis sa lobby ng ospital, pero sinipa niya ang pulis. Hindi tumigil si Mugang sa paghabol sa mamamatay. Kinuha ng mamamatay ang baril ng pulis at tumakbo palabas ng ospital. Pagkalabas, hinampas niya hanggang mawala ng malay ang driver ng bus, pagkatapos nagmaneho ng bus. Kinidnap ang lahat ng pasahero at tumakas. Sa oras na ito, hinabol siya ni Mugang sa gilid ng bus. At hiniling sa mamamatay na itigil ang bus. Itigil mo ang bus. Habang nagmamaneho, nakita niya si Mugang. Sumakay si Mugang sa sasakyan para habulin ang mamamatay. Tinawagan ng pulis ang senior, bigay mo ang telepono.
Mabilis bigay mo sakin ang telepono. Hintay, gusto ko ring sumakay, sinabi ni Lou. Gang sa kapitan na may baril ang mamamatay. Ninakaw ang baril ng pulis. Pagkatapos tumawag siya habang humihingi ng tulong. Sandali lang naabutan nila ang sasakyan ng mamamatay si Lou. Gang ay paulit-ulit na sumigaw, itigil mo ang sasakyan ngayon. Pero paano siya makikinig ng ganoon, balak kunin ng kapitan ng pulis ang walkie-talkie para hampasin siya. Pero nang makita ang baril sa kamay ng mamamatay, bumalik siya sa loob, tumayo si Mugang. Sinabi niya sa kapitan na lumapit ng mas malapit. Pagkatapos sinamantala ang pagkakataon, tumalon siya, nagsimula ang matinding labanan sa bus. Balak gamitin ng mamamatay ang baril kay Mugang pero binaliktad ni Mugang ang kamay niya. Natanggal ang baril sa gilid pagkatapos sinakal ni Mugang ang mamamatay. Pinilit siyang itigil ang bus agad at paulit-ulit na tinanong kung nasaan si Haram. Sa oras na ito dumating ang isa pang pulis sa sasakyan. Pero ang hindi alam ni Mugang, ang pulis na ito ay traidor sa hanay ng pulisya. Sumusunod lang sa utos ng isang misteryosong tao. Gusto niyang patayin ang mamamatay para itago ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Hindi inaasahan na ang putok ng baril ay tumama sa ulo ni Mugang, gayunpaman si Mugang ay emisaryo ng underworld. May katawang hindi namamatay. Patuloy niyang sinakal ang mamamatay, pinilit siyang sabihin kung nasaan si Haram. Pero nang handa nang magsalita ang mamamatay, tumama ang putok ng baril sa ulo niya. Tumalon si Mugang mula sa bus, dumating din ang sasakyan ng pulis. Hinintay ni Mugang na lumapit para tanungin kung nasaan si Haram, pero patay na ang mamamatay. Nasaan si Haram? Sa oras na ito nakita ni Mugang ang emisaryo ng underworld na handa nang kunin ang kaluluwa ng mamamatay. Hindi pwede. Tinignan lang ng mamamatay si Mugang pagkatapos tumalikod at umalis. Wala nang lakas si Mugang kaya naupo siya sa lupa. Hindi pa rin niya alam kung buhay pa o patay na si Haram. Sa oras na ito, gulong-gulo ang damdamin ni Mugang nang handa nang dalhin siya ng ambulansya sa ospital. Naalala niya na noong araw na iyon natuklasan niya ang susi sa ilalim ng tulay. Kaya tinanggal niya ang ihi sa kamay at pumunta sa ilalim ng tulay kung saan natagpuan ang bakal na kahon. At sa pintuan ng bakal ay may nakasabit na malaking kandado. Kinuha ni Mugang ang flashlight at itinak sa loob, nakita niya si Haram na nakaupo roon. Ginamit niya ang lakas para basagin ang mga bakal at lumapit kay Haram. Naisip ni Mugang na patay na si Haram sa kamay ng mamamatay, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Pasensya na, huli na akong dumating. Pasensya na. Pagkatapos dahan-dahan niyang inihilik siya sa pader, hindi inaasahan na gumawa ng tunog si Haram. Sa oras na ito nalaman ni Mugang na buhay pa si Haram. Nang magising si Haram, akala niya ang nasa harap niya ay ang mamamatay, kaya itinulak niya si Mugang. Mukhang marami ng pinagdaanan si Haram. Biglang tumakbo siya at niyakap ang isang estranghero. Sa tabi nakita ni Mugang na si Mansu. Ang pangalawang anak ng Wang Aces Group, lumabas na kakaunti lang ang nakalipas. Nang balak tapusin ng mamamatay si Haram, itinulak ni Mansu ang mamamatay pabagsak sa lupa. Pero tumayo ang mamamatay at paulit-ulit na sinipa si Mansu nang lumapit siya kay Haram. Hinawakan ni Mansu ang paa ng mamamatay, sinamantala ni Haram ang pagkakataon para tumakbo. Pero patuloy pa ring sinipa ng mamamatay si Mansu. Nang kunin ng mamamatay ang kutsilyo at muling lumapit kay Haram. Sinugod ni Mansu ang baywang ng mamamatay, hindi inaasahan na sinaksak ng mamamatay ang likod ni Mansu. Hindi pwede, Derek. Pagkatapos dinala si Mansu sa loob ng bakal na pinto sa ilalim ng tulay. Sa oras na ito, kritikal ang lagay ni Mansu. Pinunit ni Haram ang tela sa damit para balutan ang sugat ni Mansu. Direk, tiisin mo muna. Gusto ni Haram tumawag ng tulong pero napansin niyang walang signal. Sa oras na ito, lumapit na rin ang mamamatay. Na alala ni Haram ang sinabi ng kuya niya. Sabi ng tatay mo, kung nasa panganib ang pinakaligtas na paraan ay ikulong ang sarili mo, hindi makakalapit ang kaaway. Pagkatapos isinara niya ang bakal na pinto, ikinandado ang malaking kandado, ikinulong ang sarili at si Mansu sa tamang oras. Sinugod ng nabaliw na mamamatay ang pinto. Kinakalagkad niya ang kutsilyo patungo kay Haram, hindi inaasahan na nahulog ang susi sa labas. Kinuha ng mamamatay ang susi nang handa na siyang buksan ang kandado, bigla siyang nagbago ng isip. Kung dalawa, kayong magkasama, hindi magiging malungkot ang daan patungo sa ilog ng kamatayan. Tamasa kayo ng sakit na ito. Pagkatapos lumabas siya at itinapon ang susi sa tubig. Hindi nagtagal, dinala sila ng ambulansya sa ospital. Tinignan sila ng tiyuhin ni Mugang na may kakaibang ekspresyon. Ano nang nangyari rito? Sa unang araw na naging chairman ng Wang Aces Group ang lalaki. Habang palakpakan ng mga shareholder ang pagbati sa kanya, kinuha ni Officer Park ang arrest warrant laban sa kanya habang papunta sa presinto. Nakakuha ng atensyon ng media ang insidente, ay diniklara ni Officer Park na nakipagsabwatan si chairman o sa hipag ng mamamatay. Dinala ang mamamatay na si Oh Chanyao sa mental hospital na nagpagalit ng husto kay Oh Manho. Mas mabuti pang gamitin mo ang karapatan mong manahimik, pinaghinalaan ni Officer Park. Dahil kaibigan ni Oh Manho ang aktres na si Lee Yang Hee. Kaya pinatay ng mamamatay si Lee Yang Hee, kaibigan. Ang kaibigan ko. Pinaghinalaan din ni Officer Park na pinatay ni Oh Manho si Han Jinso. Pagkatapos kinuha niya ang larawan at sinabing ang relo sa larawan ay kay Oh Manho. Pero syempre si Oh Manho ay hindi aamin dahil sa pagkakahuli sa chairman ng Wang Aces Group si Officer Park at mga kasamahan ay nagdiwang sa restaurant. Gayunpaman hindi niya alam na ang pag-aresto kay Oh Manho ay maaaring maging dahilan ng hindi niya pagkakaligtas. Sa gabing iyon nang handa nang pumasok si Officer Park sa banyo, aksidenteng natapon niya ang pagkain sa katabing mesa. Pasensya, paano nangyari to? Nang yumuko siya para kunin ang bag sa sahig, nakita niya ang isang manika. At parang may naisip siya, agad niyang iniwan ang bag at umalis sa oras na ito. Halos ubos na rin ang inumin ng kasamahan ni Officer Park. Sa tamang oras ang kapitan ng team 2 ang traidor.
Biglang tumanggap ng tawag mula sa telepono ni Officer Park, lumabas na ang misteryosong tao. Ang tumawag gamit ang telepono ni Officer Park. Mukhang may ginawa siya, ang pulis na puno ng sugat ay gumapang palabas ng sasakyan. Sa oras na ito umupo ang misteryosong tao sa harap niya. Ipinapakita sa kanya ang relo. Lumalabas na lahat ay ginawa ng malupit na mamamatay na si Oh Chang-yao. At hindi si Oh Man-ho ang tunay na salarin kaya. Sino siya? Si Mugang sa video ay walang tigil na tinatanong kung nasaan si Haram. Sa oras na ito napansin ni Haram na mali ang pagkakaintindi niya kay Mugang. Lumapit si Mugang at nagpaalam kay Haram nang handa nang umalis si Mugang. Hazam tumakbo at niyakap ng mahigpit si Mugang, pagkatapos ay ginamit niya ang tunay na aksyon upang ipakita ang kanyang damdamin. Silang dalawa ay naging magkasintahan gaya ng hinintay. Sa sandaling ito lumitaw ang kakaibang bulaklak na pattern sa liig ni Mugang. Tamang-tama nang dumaan ang ina ni Hazam at nakita ang kanyang anak na babae na umiibig. Hindi niya gustong abalahin sila. Ngunit nang masusing tingnan, labis siyang nagulat dahil 25 taon na ang nakalipas na wala ang kanyang anak na babae. At nagulat siya sa pulisya upang humingi ng tulong sa paghahanap. Sa oras na ito, hinawakan ng ama ni Hazam ang kamay ng kanyang anak at lumitaw ang kakaibang bulaklak na pattern sa kanyang liig. Nakita ito ng ina ni Hazam. Pagkatapos ng ilang sandali nawala ang bulaklak na pattern sa liig ng ina ni Hazam. Doon niya napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay isang mensahero mula sa impyerno. Nang makita ang bulaklak na pattern sa liig ni Mugang, natakot ang ina ni Hazam hanggang sa hindi niya alam ang gagawin. Ang senador ay lubos na sinusuportahan ng mga tao at malapit ng maging pangulo. Sino ang mag-aakalang sa likod niya ay isang puso? Madilim 25 taon na ang nakalipas, siya pa rin ay isang reporter sa gitna ng panayam sa magandang babae na may kaugnayan sa transaksyon ng prostitution. Naghanap siya ng dahilan upang palitan ang tape sa kamera. Hindi alam ng babae na darating ang isang trahedya. Pagkatapos mapalitan ang tape, tinanong niya ang babae kung saan niya ginagawa ang mga transaksyon ng prostitusyon. Sumagot ang babae, may dumating na sasakyan upang sunduin ako parang sa ifila sa bundok. Akala ng babae na tapos na ang panayam kaya nagmadali siyang umalis sa lugar na iyon. Hindi inaasahan na pinigilan siya ng matandang lalaki, pagkatapos ay hinubad nito ang kanyang sombrero at binuksan ang kamera. Sabi nito, sabihin mo magkano ang natatanggap mo sa bawat pagkakataon. Nagulat ang babae, sinabi niya, kaya ko ring magbayad ng ganoong halaga. Ngunit hindi alam ng babae na ang gumawa ng transaksyon sa ifila. Noong nakaraan ay ang matandang lalaki ring ito. Sinabi ng babae, bakit ganyan? Sinabi ko ng babayaran ko. Isang beses lang, pwede ba? Tumakbo ang babae. Ngunit itinulak siya ng matandang lalaki at natumba sa lupa. Pagkatapos umupo ito at hinawakan ang mukha ng babae, kunwari mataas ang moral, bakit ganito sa akin? Galit na sinampal ng matandang lalaki ang babae kahit pa sumigaw at lumaban ang babae. Hinila pa rin siya nito ng mahigpit sa gilid. Habang malakas na humihingi ng tulong, lalong nasiyahan ang matandang lalaki. Pagkatapos pinilit niya ang babae na gawin ang transaksyon. Ang tape sa kamera ay naging matibay na ebidensya, pagkatapos ay tinakot pa niya ang babae. Kung maglalakas loob kang magsumbong sa pulis, lihim kitang ibebenta sa isla, alam mo ba? 25 taon pagkatapos ikinuwento niya ito sa mensahero ng impyerno. Tinanong ni Mugang ang babae kung nasaan ang tape, ngunit hindi rin alam ng babae. Naalala lang niya na tumakas siya kasama si Han Jin-suk. Hindi inaasahan na nahuli siya ng malamig na mamamatay tao na si Oh Chang-yon at ibinigay ang tape dito. Nasaan ang tape, ngunit hindi alam ng babae kung nasaan ito. Sa oras na ito dumating si Taeju na may dalang tape upang iligtas siya. Nakita ni Oh Chang-yon ang sitwasyon kaya pinalayan niya sila at hinabol si Taeju. Nabahala ang babae na baka mapahamak si Taeju kaya hinabol niya rin ito. Nang mahanap ng babae si Taeju, bumagsak na si Taeju sa dugo. Naisip ng babae na siya ang dahilan ng nangyari kay Taeju. Kaya siya ay nabuhay sa panghihinayang. Noon nakita niya ang papalapit na sasakyan ng pulis, kaya umalis siya sa lugar na iyon. Ngayon, ang reporter noon ay malapit ng maging pangulo. Nag-aalala pa rin siya kung nasaan ang tape dahil 25 taon na ang nakalipas. Pumunta siya sa lugar ng krimen ni Taeju. Hinanap niya ng matagal sa bulsa ni Taeju, ngunit hindi niya nakita ang tape. Umalis siyang dismayado, at ngayon ang tape na iyon ang tanging ebidensya na makakapagpabagsak sa kanya. Sa araw na iyon sumasagot ang senador sa panayam. Hindi inaasahan na nakita ito ng babaeng dating pinili. Hiniling niya sa mensahero ng impyerno na dalhin ang senador na may madilim na puso. Sa harap ng hustisya, nakita ng kaluluwang ito si Mugang ang mensahero ng impyerno, kaya tumakbo ito, hinabol siya ni Mugang. Dahil ang kaluluwang iyon ay si Sudong na matagal niyang hinintay. Sa oras na ito tinangka ni Sudong na magtago sa loob ng washing machine. Nang makita na natuklasan na siya ng mensahero ng impyerno, mabilis siyang tumakbo. Gumamit si Mugang ng kakayahang mag-teleport at nagtago sa aparador kasabay nito. Nais din ni Sudong na gumamit ng teleportasyon. Binuksan niya ang pinto ng bodega, ngunit nahuli siya ng mensahero at sinakal. Biglang may tumamang sasakyan kay Mugang, natumba siya nang magising si Mugang. Napansin niyang nasa ospital siya, dumalaw si Hazam kay Mugang, ngunit nakita niya ulit ang itim na usok sa loob ng doktor. Bakit namatay? Kung ang anino ay nasa loob ng tao, siguradong mabilis itong mamamatay. Narinig ito ni Mugang. Agad siyang nag-teleport sa opisina ng doktor. Habang hindi nakabantay ang doktor, sinakal niya ito. Pinaghihinalaan ni Mugang na si Sudong ang pumasok sa doktor na ito. Itinutok niya ang baril at pinilit itong lumabas. Nang lumabas ang kaluluwa mula sa katawan, nakahinga ng maluwag si Mugang, ngunit hindi iyon si Sudong. Ito ay isang babaeng nabuhay noong huling panahon ng Joseon. Dahil hindi niya kinaya ang pang-aabuso ng kanyang asawa, pinatay niya ang asawa at nagbigti. Ang kanyang kaluluwa ay nagtago sa katawan ng tao sa loob ng daan-daang taon nang hindi natutuklasan ng mensa.
Hero ng impyerno, plano ni Mugang na dalhin siya sa impyerno upang magbayad ng kasalanan. Ngunit sinabi ng matanda kay Mugang na kung pakakawalan siya, sasabihin niya ang tungkol sa pagpapalit ng katawan ni Kim Jun na hinintay niya. Alam ko kung saan nakatago ang katawan ni Kim Jun. Talagang alam niya kung nasaan ang katawan ni Kim Jun batay sa address na sinabi ng matanda. Nag-teleport si Mugang sa bahay ni Leo, natagpuan niya ang laptop sa aparador. Kung malalaman ang tape ng aking ama, hindi rin kayo mabubuhay. Ayon sa sinabi ng Isideo, natagpuan niya ang abandonadong ospital sa Mugin. Nang pumasok siya, malinaw niyang naramdaman. Ang katawan ni Kim Jun ay nasa operating table. Sa oras na ito, naalala ni Mugang na siya si Kim Jun noong nabubuhay pa. Tumulo ang kanyang luha nang hindi mapigilan. Pagkatapos batay sa alaala noong nabubuhay pa, pumunta siya sa tabing dagat at tahimik na tumalon sa tubig. Nakita niya ang sasakyan sa ilalim ng tubig at may katawan sa loob nito. Kinuha niya ang bato at hinampas ang salamin ng sasakyan. Ako ba ito? Ako ba talaga ito? Tinitigan niya ang katawan sa loob. Sa oras na ito, naalala niya ang lahat. 25 taon na ang nakalipas na saksihan niya mismo ang malamig na mamamatay tao na pumatay kay Clara. Ang eksenang iyon ay nakita rin ni Sun-i. Ang napansin siya ng mamamatay tao, ay hinabol siya. Si Kim Jun, upang iligtas si Sun-i, ang ginamit ang tape upang gambalain ang mamamatay tao. Ngunit nang magtago si Kim Jun sa bodega, natuklasan pa rin siya ng mamamatay tao. Nang maghanda ang lalaki na patayin si Kim Jun, napigilan ito ng ama ni Hazam sa tamang oras. Tumakas din ang mamamatay tao mula sa lugar. Pagkatapos tinanong ng ama ni Hazam si Kim Jun kung ano ang nangyari. Hindi pa natatapos ang salita, binaril si Kim Jun sa ulo. Hinabol ng ama ni Hazam ang bumaril kay Kim Jun. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Kim Jun na si Han Mugang ay bumagsak at nawalan ng malay dahil sa atake sa puso. Sa kabutihang palad, may mabuting tao na nagligtas sa batang lalaki. Si Kim Jun na may sugat sa katawan gumapang patungo sa public telephone booth at tumawag upang humingi ng tulong sa kanyang madrasta. Hindi nagtagal, dumating ang madrasta sa lugar, sakay ng sasakyan at isinama si Kim Jun. Sa daan pa uwi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kasamahan sa ospital na nagsabing ang kanyang anak na lalaki ay may bara sa arterya ng puso at kailangang magpalit ng puso agad. Kung hindi mamamatay si Han Mugang ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip niya. Kaya pumasok siya sa ospital, kinuha ang puso ni Kim Jun at kasama ang kasamahan inilipat ang puso ni Kim Jun sa katawan ni Han Mugang. Pagkatapos, gumawa siya ng peking aksidente ng sasakyan para kay Kim Jun. At itinulak ang katawan at sasakyan ni Kim Jun sa dagat. Dapat sabihin, ang madrastang ito ay talagang hindi mabait. Sa lahat, naalala ng mensahero ng impyerno na si Kim Jun ang lahat at gustong umalis sa katawan ni Han Mugang. Paulit-ulit niyang binaril ang kanyang ulo. Ngunit kahit anong gawin, hindi pa rin makalabas ang kanyang kaluluwa sa katawan. Dahil ang puso ni Han Mugang ay orihinal na kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa madrasta at binato sa kanya ang liham ng pagkakatanggal sa trabaho. Tinanong niya kung bakit pinalitan ang puso ng anak sa labas na si Kim Jun para sa kanyang tunay na anak. Mugang, ginawa ko ito lahat para iligtas ka. Noon wala talaga akong ibang pagpipilian. Kung hindi napalitan ng puso si Han Mugang, mamamatay siya. Sigurado akong dadalhin kita sa impyerno. Pagkatapos, umuwi siya at tiningnan ang nilalaman ng laptop na laman niya noon. Na natuklasan ni Han Mugang ang katotohanan na inilipat ng kanyang ina ang puso ni Kim Jun sa kanyang katawan, kaya kahit malapit nang mamatay si Leo, pinanood niya lang ito nang hindi tinulungan. Dahil natakot siya na kung malalaman ang nangyari, makakasama ito sa kanyang ina. Kaya itinapon niya ang ebidensya sa basurahan at umalis. Sa oras na ito, hindi pa rin lubos na naunawaan ni Kim Jun kung sino ba talaga ang bumaril sa kanya noon. Pinaghihinalaan niya na si Kim Yong-seok ang bumaril sa kanya noon sa tamang sandali. Napansin niya sa balita na si Senador Kim Yong-seok ay napawalang sala dahil walang matibay na ebidensya. Dahil gusto niyang mahanap ang tape na nagpapakita ng pagpilit ni Senador Kim Yong-seok kay Son Yong-seok na makipagtalik. Pumunta si Kim Jun sa bodega kung saan binaril siya sa ulo upang hanapin ang tape. Sa oras na ito, nakita niya ang bakas ng bala sa dingding. At ang bakas ng balang ito ay hindi mula sa baril ni Kim Yong-seok. Sa sandaling ito, si Hazam nakapunta na rito gamit ang locator ng telepono ni Kim Jun. Ngunit paano niya nalaman ang lugar na ito? Alam ko ang lugar na ito paano. 25 taon na ang nakalipas nang pauwi si Hazam mula sa paaralan. Nakita niya ang anino ng kamatayan sa likod ng kanyang ama sa gabi dahil natakot siya na baka mapahamak ang ama. Sinundan niya ito hanggang sa bodega. Nang pumasok si Hazam, nakita niya na may itim na usok sa harap ng kanyang ama. Tamang-tama nang balak niyang lumapit upang hanapin ang ama. Natamaan ng paa niya ang baril-baril iyon ng kanyang ama. Tama, kung mapapawala ko ang anino, hindi mamamatay ang tatay, kaya kinuha niya ang baril sa lupa at binaril ang itim na usok. Kaya hindi si Kim Yong-seok ang bumaril kundi si Hazam. Dahil gusto niyang iligtas ang ama, aksidenteng binaril niya si Kim Jun. Ngayon alam na ni Kim Jun ang lahat. Nagsimulang sumakit ng kakaiba ang kanyang ulo. Ito ang pinakamapagmahal na mensahero ng impyerno na nakita ko. Ayaw niyang ibunyag ang katotohanan na si Hazam ang bumaril sa kanya noon. Ayaw niyang hayaan ang mga otoridad na ipagpatuloy ang investigasyon sa kaso ni Kim Jun noon. Dahil ayaw niyang masaktan si Hazam, sinigawan niya si Hazam. Alam mo ba kung gaano ka malas? Dahil sa malas mong mga mata kaya ako. Dahil alam niya ang mensa, hero ng impyerno ay hindi maaaring makasama ng tao. Kaya pinalayas niya siya sa bahay niya. Pagkatapos, hinanap si Mugang ng ina ni Hazam. Tinanong niya kung bakit mo sinabihan ng masama ang anak ko. Kailangan kong gawin iyon para matagumpay akong makalayo sa kanya at aalis ako gaya ng gusto mo. Kaya maghintay ka ng mahimbing. Samantala, umuwi si Hazam at nag-isip tungkol sa mga sinabi ni Kim Jun sa kanya. Alam mo ba kung gaano ka malas?
Dahil sa malas mong mga mata kaya ako. Dahil hindi niya kinaya ang gulat kinuha niya ang chopstick at balak sirain ang kanyang ginyang na mga mata. Sa oras na ito tumakbo si Kim Jun upang pigilan siya ano ang ginagawa mo. Pagka-uwi siya mismo ang nagpunas ng mga ebidensya tungkol sa kanyang kamatayan. Tinanong siya ni Police Park kung bakit niya sinira iyon. Sabi ni Mugang gusto niyang mabuhay bilang Han. Mugang at mamuhay ng matatamis na araw kasama si Hazam. Wala nang sinabi pa si Police Park. Kinabukasan dinala niya si Hazam sa ospital. Sinabi ng doktor kay Hazam na may bala na nakabara sa ugat ng utak ni Mugang. Minsan nagiging agresibo ang pasyente ng hindi normal, ngunit sa totoo lang wala itong kinalaman sa kagustuhan ng pasyente. Sa oras na ito naniwala si Hazam na ang mga sinabi ni Mugang kagabi ay kasinungalingan lang. Sabi ni Mugang sa ilang araw pupunta siya sa Amerika upang maghanap ng espesyalista at alisin ang bala sa ulo. Pagkatapos nakipagkita siya, kay Sun Yang tinanong kung kailan siya pupunta sa Amerika. Sabi ni Sun Yang pinalaya na si Kim Yaong-seok hindi na siya pupunta sa Amerika. Bukas makikipagkita siya sa media at sasagot sa panayam upang ilantad ang mga masasamang ginawa nito. Ngunit kung gagawin niya iyon masisira ang buhay ni Sun Yang. Hindi ko inaalala ang buhay ko. Sabi ulit ni Mugang inaalala ko may paraan ako para dalhin si Kim Yaong-seok sa harap ng batas. Pagkatapos hiniling niya kay Sun Yang na alagaan ng mahimbing ang ina ni Kim Jun. Kung kailangang pumunta sa Amerika isama ang ina ni Kim Jun. Nang makitang may mag-aalaga na sa kanyang ina nakampante siya at umalis. Pagkatapos hinanap niya si Leo. Alam niya na patay na si Leo at ang Leo ngayon ay kaluluwa lang ni Jesudong dahil nakita niya dati ang mga sintomas pagkatapos mamatay ni Leo sa laptop. Totoo ngang tama ang hula ng emisaryo ng Underworld. Pero hindi niya dadalhin si Jesudong sa Underworld para magbayad ng kasalanan. Gusto niyang mabuhay si Jesudong bilang tao at alagaan si Haram. Pagkatapos kinuha niya ang baril para patayin si Kim Yaong-seok upang masigurong ligtas si Haram. Nang pumasok siya sa opisina natuklasan niyang nagpakamatay na si Kim Yaong-seok. Pagkatapos bumalik siya sa sasakyan. Hindi siya makakapagpakamatay sino nga ba ang pumatay sa kanya. Para mahanap ang salarin pumunta siya sa bahay ni Kim Yaong-seok. Sa oras na ito naalala niya ang mga bagay noong bata pa kasama si Leo, noong maliit pa si Kim Jong aksidenteng nakita niya si Sun Yaong at ang mayor na gumagawa ng transaksyon sa prostitusyon sa bahay ni Leo. Para protektahan si Sun Yaong inilibing niya ang tape sa secret base na pinagkasunduan nila ni Haram. Pero nang dumating si Kim Jong doon natuklasan niyang may kumuha na ng tape. Si Haram hindi pa nawawala ang panganib ng kamatayan sa kanya. Dahil ang tape na ito ang tunay na dahilan kung bakit nasa panganib si Haram. Totoo ngang kinuha ni Haram ang tape na ito kahapon. Nang makauwi siya nagulat siya sa nilalaman ng tape. Pagkatapos balak niyang dalhin ang tape sa presinto. Pero hindi inaasahan na hinintay siya ng misteryosong tao. Sa harap ng pinto ang babaeng ito ay itinali sa gitna ng swimming pool. At ang mga pulis ay hinuli rin nila. Pagkatapos brutal na binugbog ang mga pulis dahil nalaman nila ang ilang sikreto ng mayor. Pagkatapos dumating ang mayor doon. Lahat ay ginawa ng mayor dahil ang tape na ito ay nagpapakita ng pakikipagtalik niya kay Sun Yaong. Maraming pinatay ang mayor sa oras na ito. Sinumpaan ni Haram na hindi niya ibibigay ang tape inutusan ng mayor ang mga tauhan na kahit anong paraan kailangang makuha ang tape. Pagkatapos umalis ginawang hostage ng misteryosong tao ang mga pulis binugbog sila ng husto. Pinilit si Haram na kung hindi ibibigay ang tape, siguradong mamamatay sila. Hindi na kinaya ni Haram kaya balak niyang ibunyag ang totoo. Hindi inaasahan na pinayuhan siya ng pulis na kahit mamatay huwag sabihin kung nasaan ang tape. Napilitan ang misteryosong tao na utusan ang mga tauhan na dalhin sila. Pagkatapos muling pinilit si Haram na sabihin kung nasaan ang tape. Nang makitang hindi pa rin tumutugon si Haram inutusan niyang buksan ang balbula ng tubig sandali lang kinuha niya ang kable ng kuryente. Sa oras na ito umabot na sa tuhod ni Haram ang tubig. Muling tinanong ng lalaki kung nasaan ang tape. Nang makitang hindi tumutugon si Haram itinapon niya ang kable sa tubig. Nang malapit nang tumama ito sa tubig may nagpatay ng switch ng kuryente. Sa oras na ito napansin ng misteryosong tao ang kakaiba kaya nagpunta siya para tingnan. Habang napupumigla si Haram lumubog ang ulo niya sa tubig sandali. Hinila siya ni Kim Jong pataas at dahan-dahang inihiga sa lupa. Lumapit siya at nagsimulang makipaglaban. Mabilis niyang napabagsak ang grupo ng mga tauhan sunod ang misteryosong tao. Hinawakan ni Kim Jong ang kutsilyo sa kamay ng misteryosong tao at sinaksak ng malalim sa tiyan. Pagkatapos sinipa niya ito pahulog sa pool pagkatapos itinapon ang kable ng kuryente sa tubig sunod ang mayor. Nakita lang na elegante siyang umiinom ng champagne. Hindi inaasahan na may baril na nakatutok sa ulo niya. Lumalabas na si Kim Jong ang dumating kinabukasan habang nasa ospital si Haram. Binigyan siya ng nanay niya ng liham. Lumalabas na mula kay Kim Jong ang liham ang nilalaman ay natanggal na ni Kim Jong ang bala sa ulo niya habang nasa Amerika. Sinabihan si Haram na mamuhay ng mahimbing ng walang alala. Samantala ang nanay ni Han Mugang dahil pinatay si Kim Jong nagmalasakit sa sarili at uminom ng lason para magpakamatay. At nag-iwan ng suicide note sinabi niyang nasa ilalim ng dagat ang bangkay ni Kim Jong. Sa ilalim ng bangin ng Mujin kasama ang lahat ng kasalanan niya. Nang pumunta si Haram sa presinto aksidenteng narinig niya ang sinabi ng detective. Tungkol sa nilalaman ng suicide note ng nanay ni Kim Jong. Nalaman din niya na noong bata pa siya, hindi itim na usok ang binaril niya, kundi si Kim Jong. Kaya tumakbo siya sa presinto at hiniling sa kanila na suriin ang immigration records ni Han Mugang. Hindi inaasahan na nasuri na nila. Walang nakitang anumang immigration record ni Han Mu. Gang sa oras na ito may detective na may hawak na e-video mula sa bangin ng Mujin at lumapit. Nakita nila si Han Mugang na tumalon mula sa bangin ng Mujin. Pagkatapos pumunta si Haram sa bangin ng Mujin at balak tumalon kasabay ni Han Mugang.
Samantala si Kim Jo-on ay tumatanggap ng parusa sa langit. Hiniling niya sa langit ang pinakamabigat na parusa dahil sinabi ng matandang babae sa kanya. Ang pinakamabigat na parusa sa langit ay bumalik sa kawalan, na magiging dahilan para makalimutan siya ng mga nakakakilala sa kanya. Pagkatapos pumasok si Kim Jo-on at tinanggap ang parusa, si Haram naman ay bumalik bilang normal na tao. Hindi na nakakakita ng itim na anino ng kamatayan ilang taon pagkatapos. Sinumpaan ni Soo-dong kay Kim Jo-on na aalagaan si Haram habang buhay sa ika-negatibo 100 kaarawan niya. Binigyan niya si Haram ng regalo. Nang buksan ni Haram ang regalo, natuklasan niyang pulang sinulid ang laman. Nakita niya ito at biglang naalala ang lahat. Ang pulang sinulid na ito ay ang sinulid na ibinigay niya kay Kim Jo noon. Hindi napigilan ang pag-agos ng luha. Kinabukasan, hindi kinaya ni Haram ang daloy ng panahon at namatay. Sa oras na iyon, umalis ang kaluluwa ni Haram mula sa katawan. At si Kim Jo-on ay naghihintay sa tabi niya. Itinak ni Haram ang pulang sinulid sa kamay ni Kim Jo-on. Pagkatapos ibinigay ang sarili kay Kim Jo-on, mula rito ang pelikula. Nagtapos sa kwento ng dalawang tao, a lawbreak na nagkakilala mula pagkabata. Hanggang sa mamatay si Kim Jo-on at ang kaluluwa ay pumasok sa katawan ni Han Mugang bago sila nagkakilala at nagmamahalan. At nang mamatay si Haram pagkatapos ng 100 taon, sa wakas masaya pa rin ang kaluluwa ng dalawa. Natapos ang kwento ngayon dito. Salamat sa panonood ng pelikula mga kaibigan. Ano ang tingin nyo sa pelikulang ito? Mag-comment kayo sa baba. Mag-comment kayo sa baba.